ating dosage is 1 to 3 gummy a day. Huwag sumobra. Sayang. Hindi ba pag masarap? Mamaya, yung mga anak mo, subukan mo ito. Sa inyo, nabigyan ng anak mo. Yung anak, hindi ko mauubos. Ano meron dito? Ano meron dito? It is packed with certain vitamins and minerals. Okay? So lahat na kailangan ng anak mo, nandyan na. Yung uso na yung nakikita ko sa commercial, yung Nutrilin. Yung Nutrilin, tingnan nyo, yung laman ng Nutrilin, tsaka ito, pareho. Okay? Ngayon, at ito pa, meron siyang 26 fruits and vegetable extra. Lahat ng mga fruits and vegetable dito, nandyan na. Bakit natin ginawa yan? Kasi, ang hirap pakainin ng bata ng gulay. Subukan niya pakainin ng broccoli. Diba? So, ang ginawa natin, extract mo natin, nandiyan na siya. Maganda ba yun? At ito pa, ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Wala siyang artificial flavor, wala siyang artificial color, at wala siyang preservative. Alam mo yung bakit yan? Pansinin nyo, pag yung anak nyo may iniinom na mga multivitamins at nagkakaroon ng rashes o kaya yung tinatawag natin mga skin, ano ba tawag dito? Skin asthma, subukan nyo, tanggalin nyo yung vitamins. Because artificial color, artificial flavor, and preservative cause allergy sa mga bata. Ang ginawa natin, wala siyang preservative, wala siyang artificial color, wala siyang artificial flavor. Palagay nyo, maganda ba ito sa anak nyo? Okay, maganda yan sa anak nyo. Ito na, ang pinaka-matindi para sa mga sakit sa puso, yung ating Colideus. Ano yung Colideus? This is fish oil coming from tuna and sardine. Ang kagandahan dito, yung ating fish oil, tinanggalan na natin yan, sinigurado natin wala siyang mercury. Kasi ang tuna, malakas makasagap ng mercury yan. So we ensure that this is mercury-free. Okay, at ang kagandahan is that it has high level of DHA. Ano yung DHA? Docosahexaenoic acid. Lately, saan natin naririnig yung DHA? Usually, nakikita natin to sa commercial ng mga gatas, right? Because DHA is needed for brain development. Okay? No, bakit bata lang? Bakit hindi kailangan ng matanda? Kalagay nyo, kailangan mo ba ito? Hindi. Bakit kailangan? Ito yung gusto ko malaman nyo. Every day, 100,000 to 150,000 brain cell die. Ganun karaming brain cell namamatay. Araw-araw. Kasama tayo sa namatay na brain cell mo ay yung memory. Kaya nagkakaroon ng memory gap. That is where DHA comes in. Pag pumapasok na yung DHA sa iyong sistema, it helps protect the brain na hindi ganun karami ang namamatay na brain cell. Palagay nyo, makakatulong ba ito sa inyo? Lalo na sa mga uyanin. No? At ito, meron siyang mataas na level ng omega-3. Ano yung omega-3? Omega-3 is good oil. Okay? Ano yung good oil? Dalawang klaseng mantika. Yung tinatawag natin bad, saka yung good. Yung bad ay yung tinatawag natin saturated fat. Yung good is unsaturated fat. Anong kaiba nito? Yung bad, ito yung mga coconut oil, palm oil, taba ng baboy, manok, baka, no? Paano mo malalaman bad siya? Ipasok mo sa ref. Pag tumigas ka agad, natulog, bad yun. Yung good, yung olive oil, canola oil, corn oil, fish oil, pag pinasok mo sa ref, lumalabo lang siya, pero hindi siya tumitigas. Yun yung palatandaan that is good. Okay? So, naintindihan nyo na? So, anong kaibahan nito? Eto siya. Tingnan niyo yung ugat natin ng bata pa. Hindi ba malinis? Malinis, right? Kakakain mo na masasabong pagkain. Anong nangyayari? Tumataas ang bad cholesterol. Yung bad cholesterol, unti-unti yan, dumidikit yan sa dingding. Dumidikit, hanggang sa kumakapal yan. Anong nangyayari sa banabaan ng dugo? Sumisikip. Kaya ano nangyayari dito? Ang puso mo, nahihirapan magbomba kasi kailangan niya ilusot yan. Kaya lang, masikip, kailangan magbomba siya ng lakas. Kaya ito ang dahilan, bakit nagkakaroon ka ng high blood? Barado ang ugat. Okay? Yun yung dahilan, bakit may high blood ang isang tao. Okay? Saan galing yan? Bad oil. At dahil sa bad oil, tumataas ang bad cholesterol. So, anong ginagawa natin dito? Tingnan nyo.
Pag may ganyan kang problema, pag may high blood ang isang tao, usually umiinom ng Norbas, Adalat, Calciblock, Neoblock, Monoblock, tsaka Haloblock. Di ba? Lahat ng block na iniinom. Anong ginagawa ng gamot? Ito yung epekto ng gamot. Ito yung ugat mo. Pag uminom ka ng gamot mo, it will open. Mag-open, luluwag. Pag naluwag, mas madali nang lumusot ang dugo. Ano mangyayari sa puso mo? Makaka-relax, bumababa blood pressure mo. Right? Pag wala na yung effect ng gamot, it goes back. Right? Iinom ka na naman ng gamot para mag-open siya. Tama ba? Pag wala na yung epekto, it goes back, iinom ka naman. Hanggang kailan kayo iinom ng gamot? Lifetime. Alam nga naman, makakainom ka ba? Bagbatay ka na. Ano ang ginagawa ng gamot? Yun ba solusyon o yun ay remedyo lamang? Remedyo lamang. Kasi the moment you stop taking this medicine, posibleng atakihin ka at mamatay ka. Correct? Samantala, if you take Colidos, dahil mataas ang kanyang omega-3, ano mangyayari? Pag tumataas ang omega-3, tumataas ang good cholesterol. Pag tumataas ang good cholesterol, unti-unti siya nare-reverse. Unti-unti siya nare-reverse. Ano ibig sabihin sa nare-reverse? Unti-unti siya nalulusaw. Nawawala yung bara. Malinaw pagkasabi ko, ha? Unti-unti. Kahit laklakin mo ang buong box ng Colidos na yung gabi, hindi mawawala ang bara niyan. Kasi hindi lang kagabi nangyari yan. Matagal ng panahon mo inalagaan yan. Nakuha nyo? Kaya ibig sabihin, habang umiinom kayo ng Colidos, you still have to take your maintenance. Pero anong binibigay ko sa inyo? Solusyon o remedyo? Medyo mabagal lang, pero may solusyon tayo. Kaya lang, kailangan rin, alagaan nyo rin sarili nyo. Pag umiinom kayo ng Colidos, bawasan nyo na o iwasan nyo na kumain ng bad cholesterol. Naintindihan nyo? Okay. So, ngayon, eto pa, gusto nyo maging ganyan. Ayaw. May solusyon na tayo? Meron. Ang solusyon natin, Slim and Trim. Ano yung Slim and Trim? This is an appetite suppressant. Pampawala ng gana. So, anong ginagawa nito? You can take 2 capsules 30 minutes before eating. Ano ba? Tanghalian mo, alas 12, alas 11:30, iinom ka ng 2 capsule, pero ito mahalaga. Sabayan mo ng 2 hanggang 3 basong tubig. Mahalaga yung pag-iinom ng tubig. You know what will happen? Yung isang capsule ng ganyan will absorb water. Pag-absorb mo ng tubig, lumulobo siya 20 times its size. So, kung ganyan kaliit, lumulobo siya 20 times, ganito kalaki. Kung may 2 ganyan sa loob ng tiyan mo, anong feeling mo? No, pag pumain ka pa, ewan ko na ang tawag sa iyo. Diba? It's an appetite suppressant. Now, warning mo po, you can take it once, you can take it twice a day, but never 3 times a day. You still need 1 full meal for nourishment. Malinaw po? Okay. Ngayon, ito, white light. Anong white light? This is glutathione. Para saan ang glutathione? Sabi ko na nga, yan ang sinasagot. Mali! Ang unang-unang epekto ng glutathione, hindi po pampaputi. Para sa atay, ang pagpapaputi sa glutathione ay side effect lamang. Okay? Ngayon, bakit mahalaga ang sa atay? Palagay niyo ba mahalaga ang atay niyo? Next to the heart, the liver works non-stop. Kahit tulog ka, nagtatrabaho yan. Okay? Lahat na pagkain na kinain mo at ginawa ng sustansya sa iyong bituka, lahat yan, kailangan dumaan sa atay para prosesuhin. Nakuha nyo? Hindi pwedeng dumaan sa tiyan na hindi dadaan sa atay. Okay? So, katulad ng lahat ng klaseng proseso, pag may ginagawa ka, may natatapon, may basura. Are you following? Yes. Imagine nyo, kunwari, nagtatahi kayo. Hindi ba pag nagtatahi kayo, may mga retaso? O, kayo, eto, tahi ka ng tahi ng tahi, tahi ka ng tahi, tahi, hanggang walang naglilinis ng retaso. Ano nangyayari? Dadating ang panahon, punong-puno na ng retaso ng paligid mo, hindi ka na trabaho. Tama ba? Ganun yung atay natin. Dumating yung panahon, walang tagalinis, ano mangyayari? Nagkakasakit siya kasi hindi siya na-detoxify. Wala nang tatanggal ng toxin sa kanya ng basura. Dito napapasok yung kahalagahan ng glutathione. Pampalinis sa atay.
Ngayon, ang pagpapaputi, sabi ko sa inyo, side effect lamang. Ngayon, bakit siya side effect? Ito siya kasi. Imagine nyo, gusto nyo malaman bakit? Paano kayo puputi? Ito siya. Imagine nyo, ito yung glutathione, ito yung atay. Ginamit siya ng atay. Yung atay, nagkataon, kukunti lang yung dumi. So, ang kukunti kung gagamitin niya. Diba? May sumobra. Itong sobrang glutathione, yun yung pipigil ng melanin production. Yung melanin, yun yung color natin. Okay? So, kung wala nang gumagawa ng melanin sa loob ng katawan natin, wala nang pumapalit sa kulay mo, doon ka napuputi. Ano? Kailangan may sumobra. Pag lahat ginamit ng atay, walang sumobrang glutathione, hindi ka puputi ever. Malinaw po. Kailangan may sumobra. Yung sobra yun yung pipigil. Ay, sabi, yung iba sabi, ay, ganun pa nga. Kailangan pa yun may sumobra. Yakwakan ko kaya yung buong glutathione. Bukas puputi na ako. Hindi kayo puputi kaagad bukas. It will take 2 to 3 months bago magpalit yung balat mo. Habang nagpapalit yung balat mo, doon ka na pumuputi. Malinaw po? Okay. Ngayon, eto, ang malungkot kasi, marami na yung glutathione sa market, puro na saka mga capsule form, right? Ang hindi kinakwento sa inyo ng nagtitinda, hindi niya rin siguro alam na ang glutathione nasisira sa tiyan. So kung nasira ang glutathione na ininom mo, may pakinabang ba ang atay? Wala na, kasi sinira ng tiyan eh. Are you following? Sinira ng tiyan. So wala nang pupunta sa atay. Umasa ka pang pumuti. Di ba? Yes, sayang yung pera nyo. Kaya we have a product that is sprayed under the tongue, sa ilalim ng dila. Yung ating white light, you spray 3 times, 3 puff, let it stay for 1 minute, and then before you swallow. Ngayon, tingnan nyo, ilalim ng dila. Ano meron sa ilalim ng dila? Dila, sabi ko, hindi ipin. Yung iba nakatingin sa ipin. Mga pintasero, mga taon to. Hindi ba maraming ugat yung dila? Okay. Pag ang isang tao inaatake sa puso, anong ginagawa mo? Saan nilalagay ang gamot? Ilalim ng dila. Because yung ugat sa ilalim ng dila has the ability to absorb. Kaya yung gamot na linagay mo sa ilalim ng dila, it is absorbed directly into the blood. Hindi na kailangan dumaan sa atay. Kasi diretso na siya pumasok sa dugo. Kapag spray mo ng ating glutathione, ng ating white light, hindi na kailangan dumaan sa tiyan. Diretso na siya sa dugo. Mapapakinabangan ba natin? May epekto kaya ito sa atin? Yes. So palagay nyo, maganda ba? Napakaganda ng ating white light. O, ito, may perfect white to. Ito, pagpaganda talaga ito. Ang perfect white, meron siyang cysteine peptide. Itong cysteine peptide, hindi pa ito glutathione, magiging glutathione pa lang. Kuha nyo? Ibig sabihin, pag ininom mo ang cysteine peptide, itong ating perfect white, yung cysteine peptide, pagpasok sa katawan, i-convert pa lang ng katawan sa glutathione. So, hindi siya masisira kasi hindi pa siya glutathione. Nakuha nyo? Ngayon, kung ininom ka ng perfect white, sabayan mo ng white light, sa palagay mo, susobra kaya? Susobra na, hindi ba? Doon ka napuputi. Gaganda ka lalo. Diba? At eto pa. Meron siyang astaxanthin. Ano yung astaxanthin? Yung astaxanthin, ito yung nagbibigay ng red color sa mga hipon pag niluluto mo. Okay? Pero hindi galing sa hipon, yung galing ito sa seaweed. Okay? Yung astaxanthin, ito ay pinsan ng lutein. Lutein ay para sa mata. Kaya ang kagandahan sa ating astaxanthin is this. Astaxanthin is 5 times more powerful than lutein. 5 ulit ang lakas niya. Oh, hindi ba mas maganda? Oh, at may kombinasyon pa. Di ba? At ito pa. Sino ang gusto bumata ng 5 taon? Taas ang kamay. Bakit niya? Sino ang gusto bumata ng 5 taon? Taas ang kamay. Ang isip. Okay, seriously. Who wants to look 5 years younger? Taas ang kamay. O, ito ang gagawin niyo mamaya. Pag uwi niyo sa bahay, kuha ka kagad ng picture. Sabi ko na, serious na ako. Kuha ka ng picture, and then you start taking perfect white. 2 tablet 3 times a day for 3 months. Ulitin ko, 2 tablet 3 times a day for 3 months. After 3 months,
kuha ka uli ng picture at i-compare mo yung picture kagabi at 3 months after. Okay? And you will notice changes. Alam mo bakit mo ginagawa yan? Kasi kung hindi mo kinuha ng picture yung sarili mo at araw-araw nakikita mo mukha mo sa salamin, hindi mo mapapansin yung pagbabago. O ano? Bakit? Ano bang effect ng astaxanthin sa atin? Ang astaxanthin kasi, it stimulates collagen formation. Alam mo yung collagen, yung support tissue sa ilalim ng balat. So kung dumadami ang collagen, ano nangyayari sa balat mo? Napapatak, nawawala ang mga eye bags saka mga wrinkles mo. Yan yung effect mo. Ito yung tinatawag natin Botox-less facelifting. Hindi mo kailangan magpa-injection ng Botox para magbukang bata. Diba? Oh, now, meron tayong coffee rin. Live-in coffee. The first coffee in the world. Hindi lang po sa Pilipinas, the whole world. Tayo yung naunang coffee na alkaline coffee. Palapakan nyo yun. Liga natin. Ngayon, ang dami ng gumagaya. Ano meron dito? Bakit siya alkaline? Ang tao may ulcer at may gastritis, mapapainom mo ba ng kape? Hindi. Kasi maasim. Ito, subukan yung painom sa kanya. Painom nyo. Sino nakasubok nito may ulcer? Sino na may ulcer? Masarap ba ho? Nakakasakit pa ba yung sikmura? Hindi na. Galing. Di ba? Okay. At ito pa. Itong live-in coffee natin. Ito lang ang kape na merong 16,000 in one. Bakit 16,000? Di ba? Yung complete meron siya 16,000 phytochemical. 1/4 of live-in is complete. Diba? Habang nagkakape ka, nandiyan na yung prutas at gulay na kailangan mo. Diba? At eto pa ang maganda. Sabi natin, alkaline. Ano ang kagandahan pag alkaline siya? Naalala niyo yung binanggit ko kanina tungkol sa acidic yung katawan? Ano ang mangyayari pag acidic ka? Mas malamang magkakaroon ka ng cancer. So imagine mo habang naglilive ng coffee ka na alkaline coffee, umiinom ka ng kape, nang-neutralize yung acid sa katawan. Maganda pa ito panlaban sa cancer. Yes, at ito pa, meron siyang 3 flavor. Yung ating original flavor, yung ating cappuccino flavor, at yung latte flavor. At para sa mga taong diabetic, meron tayong sugar-free. Walang asukal, hindi libre asukal. Walang asukal. Anong ginamit natin pampatamis? Stevia. Stevia is a plant. Galing siya sa tanim at yung extract nito gives us a very sweet sensation sa dila. Kaya akala mo, habang umiinom ka ng ating libre na sugar-free, napakasarap, napakatamis. Yun pala, hindi siya matamis. Yung dila mo lang yung feeling matamis. Pero ang kagandahan is that it has 0 calorie. Very safe for diabetic at para sa mga nagbabantay ng calorie, yung napapasexy. Maganda ba yun? Okay, at ito na, kung meron tayong liben para sa bata o kaya yung iba rin gustong ayaw magkape, meron tayong may choco. Ganun rin sa may choco, meron rin siyang complete, ginawa rin natin siyang alkaline. At eto pa, may bonus. Dinagdagan pa natin siya ng DHA. Bakit may DHA? Kasi madalas yung chocolate, mahilig. Ang bata ang mahilig sa chocolate. Hindi ba? Okay. Now, eto, meron tayong natural essential. Ano ito natural essential? Hindi po ito kinakain. Binabrush po ito. Toothpaste po ito, toothpaste. Ano meron sa toothpaste? Ito lang yung kayo sa isang toothpaste na merong halong complete. At ito, bakit may bad breath ang isang tao? Hindi dahil bulok ang ipin, kundi dahil sa mikrobyo. Kahit na yung buong-buo ang ipin, may bad breath pa rin yung iba. Diba? At itong mikrobyo ito rin yung nagkakos ng pagbubulok ng, itong mga mikrobyo ang nagkakos ng pagbubulok ng ipin. Okay? So, anong ginawa natin? Linagyan natin siya ng B-propolis, T2L, at my extract. Ito ay mga natural antibiotics. Okay? So, anong ginagawa niya? Pag ginagamit po ito, nasosuppress yung pagdami ng mikrobyo sa bunganga mo. Therefore, nababawasan natin incidence of bad breath and tooth decay. At ito, alam niyo ba,
80% of tooth loss, hindi dahil bulok ang ipin, kundi dahil sa gum problem. Kasi yung ipin mo nakasaksak sa buto, itong gums ang nagkakapit yan. Madalas, ang gums ang nagkakaproblema, nagkakasunod-sunod ng mga pagkain dyan, ng mga maga. No? Minsan, tataka ka, bakit dahil yung ipin mo umuuga? Dahil yung gums ang problema. May time pa nga nang sumasakit. Diba? Akala mo, yung sira ay ngipin. Punta ka naman sa dentista, Dok, masakit ang ngipin ko, bunutin mo. Yung engot ng doktor, yung dentista, bubunutin rin. Hindi totoo yan. Maraming engot ng mga dentista. No offense kung may dentista dito, pero may mga ganun. Pag sinabing bunot, bunot. Kaya yun, 80% of tooth loss is due to gum problem. Kaya ang ginawa natin, dinagdagan natin yung pulpy betel extract and aloe vera in order to improve gum integrity. Maganda ba yung naturalization natin? Gusto nyo ba subukan? Yes, okay. Man. Eto, bida sa lahat. The first cardiaceutical fruit drink. Kauna-unahang drink na merong human clinical study. Ano ibig sabihin nun? Hindi daga at hindi unggoy ang ginamit pang testing, kundi tao mismo. Mismong tao. No? Sinabi nito, itong vida na ito, sabi natin, cardio meaning heart. Pag sinabi ng ceutical, ibig sabihin meron siyang medicinal effect. Okay? Kaya nga, cardio-ceutical. May medicinal effect siya sa heart. Sabi nga natin, the first. Ano meron dito? It comes in natural grape flavor at ang pampatamis natin uli is stevia. So, very safe for diabetic at very, very safe for mga nagpapasexy. Diba? Kasi calorie counting, right? Ngayon, ano meron dito? It's a combination of Lycovera. Lyco meaning lycopene and vera, resveratrol. Naalala niyo yung resveratrol? Anong ginagawa ng resveratrol? Good for diabetic kasi gumagana ng metabolism. At pag gumagana ng metabolism, diba kung hindi nabanggit, so may sexy ka, you burn up more. Diba? Nagawa niyo? Eh, mayroon pa lang wala siyang calorie, meaning mas madali ka mag-burn up ng fat. Kasi mas mabilis yung metabolism mo. Right? Naalala niyo? At pangalawa, it's good for the heart. Okay. Resveratrol, good for the heart. Okay. Lycopene. Naalala niyo yung lycopene? Ang nagpasikat nito si Tessie Tomas? Anong sinabi niya? Yung tomato sauce. Diba? Lycopene is good for the heart. Imagine mo, lycopene good for the heart. Resveratrol good for the heart. Ano kaya pag i-combine mo? We have a product that is excellent for the heart. Ito yung ating vida. Vida nga, palakpakan mo yung vida natin. At ito sabi ko sa inyo, meron siyang human clinical study. Sabi ng pag-aaral, if you take vida, within 1 hour, sa loob ng isang oras, you will experience 62 to 91% artery dilation. Yung epekto na parang gamot, mag-o-open ka agad yung ugat mo. Tanong, gamot ba ito? Natural? Natural. Hindi siya gamot. Wala siyang side effect. Wala siyang overdose. Ano? At ang sinabi pa nga dito, tuloy-tuloy sa pag-aaral, pag tuloy-tuloy ang pag-iinom mo, 6 to 8 weeks, at huminto ka, halimbawa, nag-abroad ka, nakalimutan mo bitbitin yung vida, huminto ka na, you still experience 23% residual artery dilation. Tuloy-tuloy pa yung o-open ng iyong ugat. Maganda ba ito para mga tao may kasakit sa puso? Makakatulong ba tayo dito? Yes. Okay, last na po tayo. Yung ating cardio pulse. Ano yung cardio pulse? Hindi po ito iniinom. Ito ay isang gadget na kung saan kinakabit natin sa daliri. Parang yung sa hospital, pag nasa-hospital kayo, di ba parang may kinikip sa daliri, no? Okay, pang-monitor ng blood pressure tsaka heart. Okay, so ito naman, gano'n na itsura. Okay, so ikiklip lang yan sa daliri mo. Okay, pag-clip sa daliri mo, uupo ka lang ng 3 minuto. 3 minutes. 3 minutes, nakaupo ka lang. Bawal kumilos. Bawal magsalita. Bawal lumingon.
Basta parang statue ka lang, pwede ka lang huminga. Wala na, hindi ka huminga na 3 minuto. So nakaupo lang, parang statue. After 3 minutes, kukunin yan. At kung ano nakuhang data doon sa daliri mo, i-feed sa computer. Pag feed sa computer, makikita kung anong type ka. Whether you're type 1 to or type 7. From type 1 to type 7. Ang ibig sabihin, ito, ang type na ito ay kung gaano kaganda ang puso mo at sirkulasyon ng katawan mo, ng dugo mo. Are you following? So, ito siya. Pag sinabing type 1, you're in excellent condition. Pag sinabing type 7, naku, delikado, ihanda mo na kabaong mo! Kasi anytime pwede ka atakihin. Totoo yun. No? Now, tingnan niyo ito. Itong cardio pulse, para makuha mo ganitong reading, alam niyo ba, ordinarily, you have to go to a hospital. Kailangan magpa-confine ka ng isang gabi. Pagdating ng hating gabi, gugutumin ka na, bawal na uminom, bawal na kumain. Kinabukasan, sasaksakan ka ng suwero. Masakit ba yung suwero? Okay. Doon sa suwero, isasaksakan ng pangkulay ng dugo. Pag nakulayan ng dugo, saka i-scan. Ang tawag natin dyan, angiogram. Alam niyo magkano ang angiogram? It is between 50,000 to 100,000, depende kung saan hospital ka. Siyempre, kung St. Luke's, mas mahal yun. Di ba? Ano? Eh, anong gusto niyo? May aray o walang aray? Walang aray. No? Alam niyo magkano ang cardio pulse? Alam niyo magkano yung cardio pulse? 500 to 1,000 yung mga members, 500, ay hindi, yung mga may mga ano, 500, yung may certificate, yun, 500. Yung walang certificate, 1,000. Yung member, 300. Ang malungkot, maraming member dito, hindi nagpapakadyo po, sa tinlaan lang. Hindi, totoo yun, no? Imagine mo, 1,000 or 500 or 1,000, compared mo sa 50,000 to 100,000. Diba? And you still get the same result. Bakit ayaw niyo pa malaman kung anong condition niyo? Diba? Sayang pagkakataon. We have a room there, pwede kayo mag-register para magpa-check ng inyong heart. Okay? So, magandang gabi po. Magandang hapon pa pala. Maganda po yung ating produkto. Tapos na po tayo. Anyway. Sino nagaganda na ating produkto? Taas ang kamay. Wow. Yung gustong bumili ng produkto, taas ang kamay. May pera ba kayo? Ang susunod na speaker, grabe ito. Isa to sa mga marketing team, isang member ng marketing team. At ito ay member ng SB, Speakers Bureau. Katulad ko, umiikot ka sa buong Pilipinas. Hindi ka matatawag Speakers Bureau kung wala kang alam at kukunti lang alam mo. Kailangan may matindi kang kaalaman. Ngayon, tanong, sino ang gustong kumita ng 24,000 pesos a day? Nakakagulat, a day, no? Gusto niyo ba malaman ng sikreto paano kayo kumita ng 24,000 pesos a day? Okay. Ulitin ko ang susunod speaker, matindi ito. Bata pa ito. Batang-bata pa. Isa siyang registered nurse, RN. Pero alam niyo bakit? Ano ang nangyari dito? Hindi niya pa nalaman kung pumasa siya o hindi na pasok na siya dito sa Global. Kaya hindi niya na na-practice yung kanyang pagka-nurse. Pero RN pa rin siya na yun. Bakit na RN? Registered networker na siya. Ulitin ko, isa siyang member ng marketing team at Speakers Bureau member. Pwede ba natin siya welcome? Yes. Gusto niyo ba malaman sikreto? Paano kumita 24,000? Okay, itong tao ang papaliwanag sa inyo. Ulitin natin. Gusto niyo ba, pwede natin welcome? Yes. Nga, it's all complete. Aray ko. Hindi aakyat yun. Isang complete! Dalawang complete! Dalawang complete! At million complete para kay Sir Nico Simpson! Yan, mga kaibigan, milyon balakpak para kay Sir Homer. Oh! Magaling ba Sir Homer?
Maganda ba yung mga produkto? Palakpan natin once again mga kaibigan, alright? Grabe. Punong-puno ang ating Sabado today mga kaibigan, alright? Once again, a very pleasant morning po para sa inyo lahat. Good morning! Ayan, alright. Alam mo kaibigan, you're so very blessed. Napakasaya po ngayon, napakaswerte nyo. Kasi mga kaibigan, I will be explaining the marketing plan in a very short period of time kasi meron po tayong surprise guest mamaya. Excited ba kayo? Dapat ma-excite kayo mga kaibigan. So before we start, syempre, I want to know kung sino po dito sa kwartong to yung mga interesado na gustuhan yung mga produkto ng Alliance in Motion Global. Taas sa kamay, mga susubok. Iyan, palakpan natin lahat ng mga yan, mga kaibigan. Very good. Alright? So before we start, syempre, I just want to say the hands, mga kaibigan, ng mga first-timers sa kwartong to. Sige po, taas sa kamay. First-timer. Oh, ang dami. Jump pa tayo. Palakpan yung mga first-timer. Alright? Nasa naman yung mga sponsors, yung mga nag-imbita sa mga first-timer natin? Taas sa kamay. Iyon. Ang mga first-timer, palakpakan nyo naman yung mga nag-imbita sa inyo. Yan. Bilang pasalamat na naimbita kayo sa lugar na pwede maging magbago ang buhay ninyo. Right? Alam nyo, for more than 1 year and a half, I've been a Speakers Bureau. Lagi ko napapansin yan. Pag first-timer na ang pumapalakpak para sa nag-imbita, laging mas mahina. Para may kasamang siko. Saan mo ba ako dinala, ha? Sa inyo kanina kakain lang tayo. Ba't kanina pa ako dito? Well, mga kaibigan, para sa mga ibang first-timers, malamang yung iba sa inyo until now, yung iba naku-culture shock pa rin. And it's okay, alam niyo, normal po yan. Pag first time ka talaga dito at na-culture shock ka, ang tawag daw doon normal. Pero pag first time ka dito at hindi ka na-culture shock, ang tawag doon o, kayo nagsabi nun, ha? Bakit ganun? Just imagine, mga kaibigan, hapon tayo nagsimula, anong bati namin sa inyo? Good morning! O, di ba? Di ba isipin ating itong mga speaker na to? Tama? Ano pa? May mga palakpakan. 1 milyon! 2 milyon! Tanong, ginagawa ba sa labas yon? Yung totoo, ginagawa ba sa labas yon? Sabay-sabay, ginagawa ba sa labas yon? O, para patunayan. Sige, sino yung mga housewife sa kwartong to? Housewife. Sige, taas sa kamay, housewife. Ayan, mami, pwede na gawin sa bahay yan? Pagparting ni Mr. Mo, dyan na si Daddy. Patawag yung mga bata. Mga bata, andyan na si Daddy. Sabay-sabay. 1 milyon! Hindi, Baka batawa ka ng asawa mo, sabihin, gutom yun. Tama? Anong point ko? Usually, mga palakpakan ganyan, you don't practice that outside. Bakit? Bigyan ka malakang baliw. Pero okay lang yan. Pagbigyan mo na yan, minsan mo lang gagawin yan. Bakit? Yung mga palakpakan na yan, it's a sign of positivism. Para maging positibo kayo lagi. Bakit? Sa labas kasi, sawang-sawa na tayo sa negativism. Tama ba yun? Diba? Pag nanood ka ng balita, ano mga balitaan mo? Puro sakuna, delubyo, nakawan, at kung ano-ano pa. Tama? Mga 10 billion na police. Puro ganun. Tama ba yun? Hindi pwede mga negativism. More on survival of the fittest. Pero in these 4 corners of the room, ang pag-uusapan natin, mga opportunities na pwede makapagpabago ng buhay ninyo at tamaman nyo sa buhay. Kaya pinapractice yung mga palakpakan na ganyan para matanggal yung mga bad spirit. Tama ba yan? Yung mga negative aura ng dala-dala nyo galing sa labas, okay? Kaya once again, para matanggal yung mga yan, mga kaibigan, please, pakipalakpakan yung katabi mo. Kasi andito siya ngayon. Yan, sige, palakpakan mo. Lakasan mo ba? Alright. Thank you, thank you. Oh, thank you sa mga nagpalakpakan, ha? Pero yung iba, kitang-kita ko, ha? Kitang-kita ko yung iba. Hindi pa rin pumapalakpak, ha? Hayaan nyo sila, hayaan nyo. Alam nyo bakit? Kasi yung mga bad spirit at negative aura ng mga pumapalakpak, alam nyo guys, napupunta doon sa mga hindi pumapalakpak, ha? Kaya mamaya mapapansin ninyo, kahit hindi pa ako tapos, malamang mamaya pag tinawag yung guest speaker, makaibigan, bantayan nyo mabuti. Pag may tumayo, ako po dyan yun, ha? Tumayo nang hindi pa ako tapos at lumabas ng kwartong to nang hindi pa kami tapos, mga kaibigan. Isa lang ibig sabihin nun. Alam mo yung sabihin nun? Sinapian na yun, pag ganun. Kaya dapat now and then palakpak po kayo. Okay mo ba yun? Tsaka pag may tanong po at marami mamaya, masala mamaya, pag dumating natin yung surprise speaker, mga kaibigan, pag may tanong, lahat may sagot. Okay ba yun? Parang medyo mahina. May mga kain na ba kayo? Okay lang ba may tanong, may sagot? Yan, dapat malakas. At dapat yung pag-guess nyo para masaya, may lambing. Dapat konti. Dapat masarap din yung lambing. Ako personally, gusto yung lambing. Kayo sir, gusto nyo ba yung lambing, sir? Di ba sarap yung lambing, di ba? Ako gusto ko yung personally, ha? Yung lambing. Pero hindi galing sa'yo, sir, ha? Joke lang. O dapat may lambing. Parang tamang yes sa paglambing. Parang ganito. Tingnan nyo kung kaya nyo, ha? Yes. Kaya nyo ba yan? Parang wala namang kalambing-lambing yung mga tao dito. Kaya nyo ba yan?
Yan, may kulot sa dulo ha, para masaya yung presentation natin. Alright, so mga kaibigan, kung kanina pinag-usapan ninyo kay Sir Homer Ong, kung paano paggagaling nyo ng mga sakit nyo sa kalusugan. Ngayon, pag-uusapan nyo with me, Mr. Nico Imson, a part of the marketing team, mga kaibigan, kung paano kumita ng malaking pera at milyon-milyon sa Alliance in Motion Global. Excited ba kayo? Dapat lang mga kaibigan nyo, for 7 years, we've been creating more than 780 millionaires na po. Palakpakan naman natin yan. And definitely, what's good about the company, mga kaibigan, what's good about the system, yung ginawa ng 780 millionaires, hindi po sekreto yun. Pero yung ginawa ng 780 millionaires from different walks of life, may professional, may hindi professional, mga kaibigan, ito po isa po itong sistema, hindi sekreto. Pag sinabing sistema, mga kaibigan, pwedeng ituro. Tama ba yun? Pag sinabing sistema, pwedeng ituro. And definitely, what we need are business partners na willing and committed gawin yung sistemang ituturo namin para lahat kayo maging milyonaryo din ng Alliance in Motion Global. Okay ba yun? So, ano na ba kayo matuto? Kanina mga kaibigan, para mabilis tayo, kanina, sinabi ni Sir Homer Ong that AIM Global is a multi-level marketing company. Tama ba yun? But the question is, Miko, ano ba talaga yung multi-level marketing? Para malaman natin kung ano yung basic concept, ano ba yung industry, paano ba yung mayaman, bakit ba ang dami naging milyonaryo sa AIM Global? Dapat malaman mo kung ano ba yung industriya, tama ba yun? Definitely. So, ang tanong, ano ba yung multi-level marketing? Para maintindihan mo mabuti, i-differentiate ko siya sa traditional business. And speaking of traditional business, mga kaibigan, ito yung mga negosyo like sari-sari store, bakery, grocery, mini grocery. So, kaibigan, tanong lang po, sino po dito sa kwartong to yung mga may sari-sari store? Taas ang kamay. Sige po, huwag mahiya. Sari-sari store. Ayan, ma'am, first timer po kayo. First, ano pong pangalan ninyo? Sige po, hanap po? Rizal Borja. Palakpakan si Ma'am Rizal, mga kaibigan. Palakpakan natin. A traditional businesswoman hearing Alliance in Motion Global. Tama? So mga kaibigan, Ma'am Rizal, okay lang ba hiramin ko muna yung sari-sari store mo? Okay lang? Para alam mo saan mamaya, ibabalik ko ha? Baka makalimutan ko. Ito na. Kaibigan, for example, lahat po ng binibenta ni Ma'am Rizal sa sari-sari store niya, lahat po yung mga kaibigan ng produkto, ginagawa muna sa tinatawag na factory or manufacturing company. Tama ba yun? But from the factory, hindi po yung dumadala siya sa tindahan ni Ma'am Rizal. From the factory, bumabagsak pa yan sa mga tinatawag na wholesalers, bumabagsak sa mga area agent, pupunta sa maraming mga middleman, bago mapunta sa mga retailer, or Tagalog ay tindahan. At doon na nga bibili yung consumer. At ito na nga yung tindahan ni Ma'am Rizal. Nasundan po ba yun? Pero ang tanong ko mga kaibigan, pag lumabas ng produkto ng 100, for example, sa factory, makukuha ba ng consumer ng 100 pa rin yun? Hindi na. Malamang mga 300 to 500 na yun from the original factory price of 100. And that's traditional business. Wala tayong magagawa doon. Bakit? Kasi lahat ng tao na dinaanan, kumuha ng percentage, patong, at komisyon. Tama ba yun? Pati yung retailer na tindahan, kumuha ng patong. Tama ba, Ma'am Rizal? May patong po ba kayo? Oh, mukhang malaki yung patong mo, ha? Ipagkakayas na, yes. Mukhang malaki. Joke lang. Ito na kaibigan, alright? So, this is traditional business at yun yung kaibahan ng multi-level marketing. Bakit? Sa AIM Global, as a multi-level marketing, as a legit, legal na multi-level marketing company, mga kaibigan, lahat ng produkto natin, ginawa rin sa isang state-of-the-art factory. Kung nakinig po kayo kay Sir Homer kanina, saan ginawa ang mga produkto ng AIM Global? Saan ginawa? Majority of our products is made on Nature's Way, the #1 food supplement company sa USA, mga kaibigan. Palakpakan naman po natin yan, alright? And yung Vida Cardioceutical, nakita nyo kayo, maganda ba yung Vida? Definitely, mga kaibigan, for your heart, definitely, yun naman po ginawa sa DSM, the #1 nutritional company sa Europa. So yung mga factories na gumagawa ng produkto natin, hindi po basta-basta. Mga #1 sa Europa, #1 sa USA, at yung mga produkto na nakita nyo kanina, binabagsak sa isang entity na lang. Hindi na dumadaan sa mga taong to. Anong tawag dito? Ang tawag dito, distribution company. And that's Alliance in Motion Global. We are the exclusive distributors of all the product na nakita nyo kanina sa buong mundo. Palakpakan po natin, mga kaibigan. No? Kahit nasa Canada ka, nasa USA ka, nasa Hong Kong ka, pag kukuha ka ng mga produkto na nakita nyo kanina, kailangan mong dumaan sa mga distributor ng Alliance in Motion Global. Maganda ba yun? So, anong tawag sa atin? Ang tawag sa atin, we are distributor/consumer. Sabay-sabay, anong tawag sa atin? O sa ibang tawag, mga kaibigan, ang tawag dyan, para maintindihan nyo, in layman's term, ang tawag po doon, dito, user ka na,
pusher ka pa. Ayan, tunog addict para maintindihan ng iba, ha? User na, pusher pa. Tanong, anong kinikita ng mga distributor? Common sense, mga kaibigan. Pag sama-samahin mo, yung maliliit na patong nitong mga taong to, yun yung malaking patong ng isang distributor. Bakit? From the factory, through him, diretso na sa mga end-line consumer. No? Sundan po ba yan? Maganda. Next question, paano kumikita yung mga consumer? Ito maganda. Kaibigan, sa traditional business, pag bumili ka ng produkto sa tindahan, walang babalik na pera sa'yo, maliban lang sa sukli mo. Tama ba yun? Pero sa multi-level marketing dito, while you consume the product, ginagamit mo kasama ang pamilya mo, nag-toothbrush kayo, nag-natural essentials, nag-coffee ka, nag-mic choco ka, nag-sit 7 ka, nagiging healthy ka na, may bumabalik pang points sa'yo, nagiging pera. So dito kumikita ka na as a consumer, kumikita ka pa as a distributor. Maganda. Palakpakan natin ang kaibigan, alright? Pero wait lang. Nakita ko yung mga mata ng mga first-timers eh. Sabi ganito, nakataas yung kilay. Sabi, sige amigo, kung maganda nga talaga yung mga produkto ninyo, bakit ni minsan, wala akong nakitang artista, guwapo, maganda, na may hawak-hawak ng produkto ninyo, ine-endorse sa isang commercial. Kaya mo yun? Never ako nakita ng artista na hawak yung produktong yan ng ganyan. Parang ngayon pa lang. Ano, joke lang. Hindi na gets. Joke lang. Ito lang, kaibigan. Alright? Ito na. Kaibigan, para sagutin yung trivia yan, bakit wala sa commercial, wala sa billboard, wala sa dyaryo, dadalhin ko sa trivia. Gusto nyo ng trivia? Kailan nyo ba si Mr. May TV ba kayo? Yung pagkakayas nyo, mahina. May TV ba kayo? Ayan, meron naman. Ayan, ha? Kailan nyo ba si Mr. Piolo Pascual? Guwapo po ba? Macho po ba? Lalaki po ba? Ito lang kaibigan, joke lang, baka may nandiyan siya, no? Ito lang kaibigan, alright? Mr. Paulo Pascual, for your information, isang pirma lang ng kontrata ng isang commercial is worth 40 to 45 million pesos. Kaya niyo ba si Miss Casey Concepcion? Napanood niyo yung commercial ng Palmolive? Just imagine, nagaganon lang ng buhok niya sa bintana, pumirma ng kontrata, it's worth 50 million pesos paid by Palmolive sa isang media, mga kaibigan, because in traditional business, para bilhin ng produkto mo, kailangan mong i-advertise sa mga produkto mo sa media, and this will cost you millions and millions of peso para makilala ng mga consumer at bilhin sa mga retailer. Nasundan po ba yun? That's traditional business. Pero sa multi-level marketing dito mga kaibigan, kaya wala sa commercial ang mga gandang produkto natin kasi imbis na ibigay yung milyong-milyong pera sa iisang taong gwapo at maganda, dito mga kaibigan, pinaghahati-hatian ng maraming distributors. Kasi ang nagpapasikat ng produkto, yung mga distributors na katulad natin. Maganda mo ba yun? Kaya for the past 7 years, mga kaibigan, we've been creating more than 780 millionaires na po. Palakpakan naman natin yan. Basic concept of multi-level marketing kung bakit maraming yumayaman, maraming nagiging milyonaryo. Okay, maganda yan, Miko. Pero mga kaibigan, tingnan mo mabuti. Maganda yung sistema, maganda yung industriya. Pero kung ikaw lang mag-isa ang gagawa nito, ikaw lang mag-isa mag-distribute, ikaw lang mag-isa mag-consume, maghapon magdamag, aba, mga kaibigan, linawin ko po, kahit babae ka, mahaba ng balbas mo, hindi ka pa rin mayaman. Alam mo bakit? Kasi ikaw lang mag-isa. Ganon din naman sa tindahan eh. Sa traditional business, pag mag-isa lang, ang kita, mabilis o mabagal? Mabagal. Ito na lang para malinaw. Ano ang mas mabilis ang kita? Yung maraming tindahan o yung onti lang ang tindahan? Yung maraming tindahan, yung gumagamit ng franchise. And definitely yun naman kumikita ng malaki. So ganun din sa multi-level marketing. Kung ikaw na mag-isang gagawa nito, hindi kayo yaman. Kaya nilagyan namin ng isang sistema. Sistema mga kaibigan. Sistema ng mayayaman kaya sila lalong yumayaman. Tanong mga kaibigan, gusto niyo bang malaman ang sistema ng mayayaman? Para medyo mahina. Gusto niyo malaman ang sistema ng mayaman? Ang tawag doon mga kaibigan is what we call, sabay-sabay na tawag dito? Leverage marketing. Ano yung leverage marketing? Kaibigan, ito yung sistema ng mayayaman kaya sila lalong mayaman. This is maximizing. Ulitin ko ha? Maximizing your own time and effort through other people. Hindi ko English eh. Sakit sa ulo ha? Paano ba yan? Example na lang para maintindihan nyo. Kaibigan, sino ito nakakain na sa Jollibee? Taas ang kamay. Nakakain na. Yung iba, nakakita na po ng Jollibee. Sige na, please lang. Pakitaas na ang kamay mo ha? Yung iba ay magtaas ng kamay. Jollibee. Tanong, marami bang Jollibee? Sa buong Pilipinas?
Definitely. Halos lahat ng probinsya may Jollibee. And what you don't know, mga kaibigan, every time na ikaw, bibili ka ng isang Chicken Joy sa isang Jollibee, mga kaibigan, yung may-ari, kahit wala doon sa branch na yon, may umaangat na commission sa kanya sa lahat ng sales every day ng lahat ng branches niya sa buong Pilipinas. There's an incorporated, maraming may-ari. Pero what's good about it, kahit nagpapahinga na yung may-ari, kahit natutulog na yung may-ari, kahit walang ginagawa yung may-ari, every time na tayo bibili ng produkto, every day may umaangat na commission sa kanya sa lahat ng branches ng Jollibee. Ang tawag doon, ang nagpayaman sa kanya, hindi chicken. Ang nagpayaman sa kanya, hindi burger. Kasi kung mag-isa lang ang Jollibee sa buong Pilipinas, yayaman ba si Jollibee kung kaya siya kayaman ngayon? Kaya siya yumaman kasi nagparami siya at ginamit niya yung sistemang tinatawag na kaibigan, this leverage marketing. Sistema ng mayayaman kaya sila lalong yung mayaman. Hindi pala kontento to. So sobrang daming Jollibee, hindi pala kontento. Anong ginawa? Bili si Goldilocks, bili si Chowking, bili si Greenwich, bili si Red Ribbon. Yung pinakalitas na bili si Mang. Almost 80% of the stocks of Mang Inasal, binili ni Jollibee. Eh, ang dami ng branches niyan. Eh, ang laki ng leverage niya. Everyday umangat yung commission sa kanya, yung sales niya. Kaya ang yaman ito eh. Kala mo si Jollibee, ito na ang pinakamayaman. Pinakamayaman bubulog sa buong mundo. Ang yaman niya. Ngayon yun, anong sistema niya? O, bigyan mo tayo ng isang example para mas maintindihan mo pa. Kaibigan, Forbes #1 riches. Anong pangalan? Henry C. Kaibigan, gano'ng kayaman? Simple lang, papabilisin ko na. Gano'ng kayaman? 3 billion, hindi peso. But, mayaman o saksakan ng yaman? Saksakan ng yaman. I-complete mo sa peso to, that's 135 billion pesos. Mayaman o saksakan ng yaman? Alam mo kaibigan, itong si Henry C, bago niya maubos to, neto po to, tanggal na yung gastos niya. Bago niya maubos to, itong si Henry C, kailangan mamatay, mabuhay, bago niya maubos to. Ganun kayaman yung taong yan. Kaya totoo yung kasabihan na may mga tao na yung apo ng apo nila, mayaman na. Nakuha niyo ba yun? Eh, ba't ba yumaman? Ano bang ginamit ito? Kaibigan, hindi po SM ang nagpayaman dyan. Ang nagpayaman dyan? Bakit? Kung mag-isa lang ang SM sa buong Pilipinas, yayaman ba si Henry C? Anong ginawa niya? Pinarami ba niya yung SM? Definitely. Almost all of the provinces, kaibigan, may SM na. Ang daming SM. Tama yun? Na sobrang dami. You don't know lahat ng umuupa sa SM. Pen shop, bench, lahat yan mga kaibigan. Almost every day, a percentage of their sales binibigay kay Henry C. kahit patutulog na sa bahay ito. Ang tawag doon? Leverage. Ano pa? Siya may-ari ng marami bang video? Another form of leverage. Bakit? Last 10 years ago, sikat ba ang video? Ang sikat sino? PNB, Metrobank, BPI. Pero bakit niya sumikat to? Simple lang. Leverage. Pinarami niya yung branches. Sa Manila, halos lahat ng kanto may BDO. Tama yun? And because of that, kaibigan, today, BDO is the largest at ang pinakasikat na bangko sa buong Pilipinas. Anong sistema niya? Leverage. Are you learning? Ano pa? SMDC, condominium apartment. Ito maganda. Bili niya yung China Bank. Ang tawag ngayon, CBS. Nakakatuwa kaibigan, ang daming branches niyan. Lahat ng franchise ng China Bank sa Pilipinas, binili ni Henry C. Alam mo nakakatawa, nung mahirap pa to, ang negosyo niya dati mga kaibigan, nag-aangkat ng second hand na sapatos sa USA. Dinadala sa Quiapo. Marami sila magkakatabi. Ito yung mga unang tao nagdala ng ukay-ukay sa Pilipinas. Oo, ito sa totoo yun. At nung kailangan niya ng puhunan, nangutang sa China Bank, yun nga lang, pagpasok niya sa China Bank, tinignan siya ng manager. Tingnan yung proposal business niya. Sabi, I reject your loan. Napahiya. Ibang klase ng pahiya to. Tumatalikod. Tingnan yung manager. Tingnan yung China Bank. Sabi niya, pag yumaman ako, tatandaan ko kayo. Ha? Kaya nung yumaman siya, anong ginawa niya? Binili niya yung China Bank. O, may natutunan ka ngayon. Ano natutunan mo? Next time, tanda mo to ha, next time, pag umutang kayo sa bangko at hindi kayo pinautang, anong gagawin mo? Talikod ka, ha? Tingnan mo yung manager, ha? Tingnan mo yung bangko. Sabihin mo, pag yumaman ako sa AIM Global, I will buy you. Ah, walang po yun. Bakit? Anong sistemang ginamit? Ikaw, anong sistema mo sa AIM Global? Dito, simple lang. There's you. You're a distributor/consumer. Mga kaibigan, dito po, ikaw lang mag-isa gagawa, ulitin ko, hindi kayo yaman. So, ano kailangan mo gawin? Kaibigan, lilinawin ko, hindi mo po kailangan maglabas ng 30 to 50 million pesos para magpatayo ng maraming Jollibee. Dito, hindi po natin kailangan ng ganun kalaking pera. Dito, simple lang. You will need to find business partners. Saan? Business partners sa Manila, business partners sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Gusto mo, lumabas ka ng Singapore, Malaysia, Dubai, Nigeria, because AIM Global is globally competitive. At lahat ng business partners mo, ang ginawa mo, shinare mo lang sa kanilang negosyo. Pinaalam mo lang ang AIM Global at ang mga magandang produkto natin. Kaya bang gawin yun?
This time mga kaibigan, lahat ng business partners mo magiging mga distributors/consumers din. Pero ang pinaka-cash doon, lahat yan maghahanap din ng mga business partners. And every now and then that they will buy, they will consume, at they will sell products, mga kaibigan, ikaw, natutulog na dito sa Manila, may umaangat pa na commission sa'yo. Another form of what we call? Maganda. Palakpakan natin mga kaibigan. Hindi ko gusto ko yan. Nayaman ako dito. Yan nga lang mga kaibigan, sinabi ko, what we need are business partners. At pag sinabing business partnership, kailangan ng sabay-sabay. Isa lang sumagot. Pag business partnership, kailangan ng capital or puhunan. Talaga naman, kasi hindi naman pwedeng ganito. Pare, business partner tayo. Ikaw mamuhunan, ako kukuha na ng kita. O, pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi pwede. So, kailangan pares kayo may share. Pero very minimal na po ang share. Magkala ang share ko, diretso muna kami. O, first timers, pakitignan ha. Baka malaglag sa upuan ha. Malagnatin ha. O, di naman mo tayo. Magkala ang share na kailangan? Simple lang. Sir, first timer, 780. Malaki o maliit? Malaki daw. Malaki maliit. Madali ako usap. No, joke lang. Totoo naman, 780, malaki yan. Tama ba yun? Malaki yan kapag wala kang. Pero kung may pera ka, malaki pa rin. Bakit malaki pa rin? Malaki pa rin yan. Malaki yan kung gastos ang pag-uusapan. Pero kung negosyo that will generate money, malaki maliit. Kaibigan, napakaliit po niyan. Mga kaibigan, anong negosyo ang pwede mong tayo worth 780? Tanungin ko kayo. Ito kaibigan, Ma'am Rizel. Rizel ba yun? Ma'am Rizel, may-ari ng isang sari-sari store. Tanong ko po sa inyo, traditional businesswoman. Isang sari-sari store, may pwesto, may signage, may permit, kompleto binibenta. Tanong, kasya ba yung 7,980? Parang nag-isip ka pa. Kaibigan, malabo po. Gaya na po sa isang traditional businesswoman, hindi po kasya yung 7,980. Ito pera mo, magtayo ka ng sari-sari store. Pwede yun. Magtayo ka ng sari-sari store, ito pera mo. Yun nga lang, walang store. Sorry lang. Paano yan? Wala kang pwesto. Nasaan yung benta mo? Nakasabit sa'yo. Sibuyas, bawang, kamote. Paano yun? Kasi pwesto pa lang, yung mga divider pa lang, yung signage at permit pa lang, kulang na yan. Tama mo yun? O, just imagine, isipin mo to ha, magtatayo ka ng sari-sari store dito. Eh di lahat ng soft drinks mo, hindi malamig. Bakit? Walang refrigerator. Eh 780 refrigerator pa lang yun. O sabihin natin may 780 ka, nakabili ka ng refrigerator. O saan ka magbenta? Sa loob ng refrigerator. O pwede ba yan? Nakuha nyo? Napakaliit para sa isang negosyo. Ito lang isipin mo kaibigan. For example, itong pentel pen na to, eh benta ko ng 8,000 sa inyo. Bibili nyo hindi? Ang mahal naman yan. Pero itong buong AIC Burgundy Tower, kasama ng mga sakyan sa baba, e benta ko ng 8,000 sa inyo, bibili nyo hindi? O, nagkapera kayo bigla, di ba? Ano ang point, mga kaibigan, lilinawin ko? Hindi mo titignan yung presyong nilabas mo. Ang titignan mo, yung kapalit ng presyong nilabas mo. Tama ba yan? So, bago ka tumayo dyan, tingnan mo muna kung anong kapalit nito. Okay ba yun? Anong kapalit? Number 1, bibigyan namin ng 6,800 worth of products. Kaibigan, 6,800 ang produkto, balik sa'yo. Iba't ibang klaseng produkto. Meron po kaming 3 options. Option A, Option B, and Option C. Iba't ibang combination ng mga produkto. Pero all in all, lahat yun 6,000 to 6,800, balik na kagad sa'yo. Parang binili mo lang yung produkto. Tama ba yun? Naglabas ng batas ang Department of Trade and Industries or DTI. Sabi nila, pag mag-i-invest ka sa ganitong klaseng company, dapat daw ang babalik sa'yo more than 73%. Tanong, nilabas mo 780, bumalik 68. Is that more than 73%? O, palakpan natin mga kaibigan. Tayo illegal at accredited ng Department of Trade and Industries. Hindi lang po iyan. Number 2, bibigyan ka pa ng 25, 50, up to 75% discount. One time, lifetime. Ano yung one time, lifetime? Isang beses ka lang maglalabas ng 780 sa buong buhay mo. Kaibigan, all of your lifetime, meron ka ng discount sa lahat ng produkto ng Global at sa mga parating pa naming produkto. Maganda mo ba yun? Palakpan natin ang kaibigan, alright? Number 3, first timers, tanongin ko, yung totoo. Maglalabas ka ng 780, bibigyan ka namin 200,000 pesos. Sino may gusto? Taas ang kamay. Yung totoo, 200,000 yan. 200,000 yan, ha? Oh, gusto mo yan, ha? Pero minsan dapat inaalam mo yung ginugusto mo, ha? Ano ba yan? Ang tawag namin dyan,
Ano yung PAI? Personal Accident Insurance. Paano yun? Example, nag-join ka ngayon sa 780. After 15 days, paglabas mo ng bahay, wag naman sana, knock on wood, nasagasaan, dead on arrival. Agad-agad, may 200,000 ka. O, just imagine, nilabas mo sa 780, bumalik sa'yo 200,000. Bawi o bawing-bawi? O, yun nga lang, sawing-sawi ka rin dyan, ha? Patay ka na po noon, ha? Maliwanag, ha? Makakakuha nun, hindi ikaw, yung beneficiary mo, either yung pangalan ng asawa o pangalan ng anak mo. Kaya mag-ingat ka, baka pag pinangalan mo sa asawa mo to at mag-away kayo ng asawa mo, aba, itutulak ka sa highway niyan. Kaya konting ingat, ano pa? 50,000 pesos, unprovoked murder and assault. Ano yun? Hindi ka na aksidente, pero pinatay ka or napatay ka, that's 50,000 pesos. Miko, ano ba yan? Puro patay-patay pinag-uusapan. Ayaw pang mamatay. Pwede ba ma-aksidente nang hindi na mamatay? Pwede. Ang tawag doon, 10,000 medical reimbursement. Paano yun? Na-aksidente. For example, kinagat ka ng aso. Patay ka ba kagad? Magpapagamot ka sa pinakamalapit na hospital. For example, nagpasaksa ka ng anti-rabies, nagpatay ka ng sugat. For example, gumastos ka ng 5,000 pesos, anong gagawin mo? Kunin mo yung resibo sa hospital, yung medical certificate, dalhin mo dito sa opisina namin, ibabalik namin yung 5,000 cash na ginastos mo sa hospital. Maganda mo ba yun? Medical reimbursement. O, lilinawin ko reimbursement. Pag sinabing reimbursement, magbabayad ka muna sa hospital. Kasi yung ibang ginagawa, duguan, sugatan, pumunta sa opisina, asan 10,000 ko? Wag mong gagawin yan, ha? Magpapagamot ka muna. Ano ba? May 10,000 burial assistance. Ano yung burial assistance? Tulong sa libing mo pag namamatong dalawang to. Kape, biskuit. Kaibigan, itong number 3, there's an insurance. Mukhang nakakatawa, pero ang tanong, importante po ba to? Definitely. Ang aksidente para magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan, saan, at sino. Kaya mas maganda, sa AIM Global, may produkto ka na, may discount ka na, may negosyo ka na, insured ka na rin sa Alliance in Motion Global. Alright? Number 4, hindi ka ng DTC. Anong DTC? Data Tracking Center. That will be your webpage. Ano maganda sa webpage namin, mga kaibigan? Ang webpage po namin, ang website namin is www.allianceinmotion.com. Magkakaroon ka ng sarili mong webpage. Parang Facebook, may username and password. Alright? So magpasok mo doon, makikita mo yung sarili mong account. At makikita mo yung genealogy graph. Ano yung genealogy graph? Parang family tree. Doon na makikita yung account mo, yung account ng birth spirals mo, yung birth spirals ng birth spirals mo, yung birth spirals ng birth spirals ng birth spirals mo, so yung birth spirals. Lahat yung makikita mo sa webpage mo. And what's good about our webpage, mga kaibigan, it's real time. Sabay-sabay, 1, 2, 3, real time. So, Sean, ano yung real time, kaibigan? As of this moment, as of this minute, mga kaibigan, nagsasalita po ako sa harapan ninyo. Pero kaibigan, pag open ko ng webpage ko ngayon dyan sa likod, mga kaibigan, as of this minute, may best par sa Nigeria, for example, may best par sa Kuwait. Ngayon po, makikita ko kung anong produkto ang binili nila doon, anong klaseng produkto, anong oras binili, anong araw binili, at kung magkano ang commission ko sa mga binibili ng produkto sa buong mundo. Real time. Maganda mo ba yun? Palakpakan natin, mga kaibigan, alright? Number 5, bibigyan ka ng endorsement letter, ATM card sponsored by Banco de Oro. Magandang bangko ba ang BDO? Very accessible. Pero ang pinakamaganda dito sa payout system namin, in the history of MLM industry, sa buong mundo, mga kaibigan, local man or international, wala ka nang makikitang ibang kumpanya ngayon na tumagal ng 7 taon na mula nung nag-umpisa hanggang ngayon, nagbibigay ng daily payout. Palakpakan naman natin yan. Bakit importante ang daily payout? This, mga kaibigan, signifies how stable AIM Global is. Bakit? Yung ibang kumpanya, pag nakita mo, ang bigayan ng komisyon, ang labasan ng komisyon, kinsenas katapusan. Yung iba, isang buong linggo. Yung iba masaklap, isang buong buwan, iniipit yung pera mo. Hindi mo alam kung saan ginagamit ko sa pinapaikot. Sa AIM Global, very transparent. Kung ano kinita mo ngayon, makukuha mo na sa pinakamalapit na BDO, bukas na bukas. Maganda mo ba yun?
Palakpakan natin ang kaibigan. Daily payout. Number 6, meron kang sariling sales kit. Ano yung sales kit? Parang brochure. Doon nakasulat lahat mga kaibigan. Definitely, nakasummarize na yung mga produkto. Dala-dala mo yung negosyo mo kahit sa ka magpunta. Number 7, meron kang libreng medical check-up worth 2,000 to 3,000 pesos. Mga kaibigan, worth 780, may libre ng check-up. Naka-tie up po ang InGlobal for more than 300 clinics and hospitals nationwide. Libre yung general check-up. Usap sa doktor, CBC, urinalysis, fecalysis, x-ray, lahat yan libre. Kasama na sa 7980 mo. Maganda po ba yun? Palakpakan natin kaibigan, alright? Importante, ma-avail mo kagad to, ha? Importante, ma-avail mo kagad yung check-up namin. Bakit? Mga kaibigan, pag-join mo, tandaan mo to. Ang pinopromote natin, ano? Health and wellness ang pinopromote. O hindi pwedeng ganito, hindi ka nagpa-check up, baka mamaya mag-promote ka ng produkto. Pare, bili ka na. Magamit sa may asthma. Maniniwala, hindi. Hindi, baka sabi niya, pare, mas kailangan mo pa yan, ikaw na lang muna. So, kailangan ikaw mismo, alam mo yung status ng kalusugan mo. Tama ba yan? So, avail nyo kagad yung libreng check-up ng InGlobal. Number 8, ito maganda. For 780, lahat yan kapalit. Ang tawag dito, Global Package. Sabay-sabay ng tawag? Ang maganda sa Global Package namin mga kaibigan, number 8, last but not the least, sa 780, bibigyan ka pa ng libreng scholarship certificate. Palakpakan naman natin. Nakataya pang InGlobal for more than 500 schools and universities nationwide. Nagbibigay ng libreng 25, 50, 75, up to 100% discount on tuition fee. Hanggang sa walang babayaran yung bata. Maganda ba yun? Ano yung example ng mga school? Abihan ko kayo. Pamilyar ba kayo sa naglaban sa finals ng UAP? Ano pa rin? LaSalle tsaka UST. Pamilyar ba kayo doon? Sikat o sikat na sikat? Sikat na sikat. Adamson, kilala nyo? FU Tamaraos, kilala nyo? O yan. Yan ang mga school na yan, kaibigan. Linawin ko ha. Yan ang mga school na yan ang hindi kasama sa scholarship namin. Nilino. Sabi niba, sayang yun ah. Anong kasama? Okay na may STI, AMA ACLC, Philippine Women's University, DataMex, Interface, Informatics, more than 500 schools and universities nationwide. Nakalagay po yan sa webpage namin o itanong mo sa sponsors mo kung nasan yung pinakamalapit na katayap namin school or university sa bahay ninyo. Maganda mo ba yun? Kaibigan, lilinawin ko po. Scholarship. Baka sabihin ng iba dito, Miko, paano yan? Bibili ako ng global package ngayon, 780. Kapalit lahat to, may scholarship. Eh, hindi na ako pwede mag-aral, Miko. Bakit naman po? Hindi na ako mukhang estudyante. Mukhang akong principal. Paano yun? Lilinawin ko. This is full transferable. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Full transferable. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng ipamigay o ipagamit kahit kanino. Pagamit mo sa anak mo, pamangkin mo, inaanak mo. Kung mabait ka, kahit hindi ka mag-anak, pwede. Pagamit mo sa kapitbahay mo, kung mabait ka. Kung talaga mabait ka, pagamit mo sa kaaway mo. O, sabi mo kaaway, mag-aral ka, wala kang manners. O. Kasi libre naman eh, di ba? Libre, di ba? O, nakatulong ka pa, di ba? Maganda ba to? Baka sabi ng iba, Miko, paano yan? Yung anak ko elementary pa. Yung anak ko bata pa, high school pa lang. Usually, karamihan nito, pang college. O paano yan? Lilinawin ko, ang certificate ng InGlobal, no expiration. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Ano ibig sabihin nun? Pag bili mo ng global package ngayon, mga kaibigan, kahit after 10 years, 8 years pa, itago mo lang yung certificate, itabi mo lang. After 10 years, 8 years, pagdating ng college ng bata, no expiration, magagamit pa rin niya yung scholarship certificate. Palakpan natin ito, kaibigan, ha? Maganda, di ba? Maganda ba? Kaya yung mga binatat dalaga dyan, di ba? Kahit gagawin pa lang mamaya yung baby, scholar na siya. Diba? Naka-ready na. Okay. Kasi no expiration. Just imagine, magkano matitipid mo dito? O tanong, magkano ang estimated per sem ngayon dito sa Manila? Magkano? Magkano? Estimate lang, mga? 15 na lang 15,000 mga kaibigan per sem. Just imagine, ang nilabas mo 780, nakatipid ka ng 15,000 pesos sa loob ng isang semester. Sabihin natin 50% lang discount ang nakuha mo. Still, 7.5 pa rin natipid mo sa loob ng isang sem. And what's good about our certificate, hindi lang po ito good for one sem, but this is good hanggang makapagtapos ng pag-aaral yung bata. Alright?
So, 1 sem pa lang yan. May second sem pa yan. 1 year pa lang, second year, third year, fourth year. Depende sa course na kukunin niya, tuloy-tuloy yung scholarship program ng AIM Global. Makakatipid ka ng 40,000, up to 60, up to 80,000. Ang ilabas mo, 780 lang. Sulit o sulit na sulit? O, kaibigan, na maliwanag ha? Scholar ang mga pagtapos. Pero syempre, dahil scholar yan ang mga pagtapos, syempre naman mga kaibigan, may maintaining grade po ang AIM Global. Kung yung iba ang maintaining grade, 85 and 1.25 and above, sa AIM Global, pang matalino talaga. Bakit? Ang maintaining grade, tumataginting na 75 or 3. Baka sa makapasa lang. O, sabi mo sa anak mo, anak, please lang, ipasa mo lang, scholar ka. Maganda mo ba to? Palakpakan natin mga kaibigan. Alright? So this is the benefits of Alliance in Motion Global. Alam mo kaibigan, kung ano na-realize ko nung naging first timer ako, tinan mo to kaibigan ha, ang tanong sa inyo, importante ba ang kalusugan ninyo? At ng pamilya ninyo? Kaibigan, maganda ba yung mga produkto? Alam mo, naisip ko nung naging first timer ako, na-realize ko, sabi ko, darating at darating din ang time sa buhay ko, alam mo, either ako o yung mga magulang ko, kakailanganin din namin yung mga food supplement. This time, magagandang food supplement, quality food supplement from AIM Global. This time, darating ang time sa buhay ko, wala akong choice, bibili at bibili rin ako ng 6,800 worth of products. Tama ba yun? Sabi ko, pag nag-take sila ng produkto, kakailangan naman discount. Bakit? Monthly magti-take eh. Kailangan monthly mo susunod-sunod yan kasi prevention is better than cure. So kaibigan, definitely kailangan rin naman yung discount. Pagdating ng time, bibili ako ng insurance. Bakit? Kung ang sakyan ko at ang cellphone ko may warranty, bakit ako wala? Paano yun? Dapat kailangan ko ng insurance. Darating ang time, bibili rin ako niyan. Hindi ko alam kung saan kumpanya. Baka sa ibang kumpanya, pero darating ang time, bibili rin ako niyan. Darating ang time, kailangan ko rin ng check-up. Wala akong choice. Magpapa-check-up din ako. Tama ba yun? General check-up sa buong buhay ko, kailangan ko magpa-check up. At darating ang time sa buhay ko, wala akong choice, magpapaaral din ako. Tama ba yun? In short, lahat pa lang sinabi ko, pagdating ng panahon, bibili nyo rin lahat. Yun nga lang, magkakahiwalay pa. Tama ba yun? So, anong advice ko sa inyo ngayon? Friendly advice. Bakit di nyo pa bilhin lahat ngayon, magkakasama na, worth 780 lang, may kasama pang negosyo na pwedeng makapagpabago ng buhay ninyo at ang mayo sa buhay. Alright? Ang tawag dyan, value for money. Dahil binavalue ng AIM Global ang bawat piso na pinaghihirapan ninyo at balak namin paramihin pa yan. Gusto nyo ba yun? Palakpan natin ang kaibigan, alright? So this time, kung ito yung aming benefits, this time kaibigan, pag-usapan natin kung paano kumita at yumaman sa AIM Global. Handa na ba kayo? Ways of earning, paano gawin yung negosyo. Pero before that, kaibigan, tanong ko lang, taas sa kamay, sinong gustong yumaman sa kwartong to? Taas sa kamay! Yan, di ba? Yung iba, nilagtas na kamay. Mayaman na ata, ha? Hayaan nyo sila. Naniniwala ba kayo? Kahit magkakaiba tayo ng religion, we have only one creator. Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo sa creator nyo? At kung naniniwala kayo sa creator nyo, kung mayaman ang creator nyo, dapat ba mayaman din ang mga anak niya? Amen, di ba? Kung nga lang mga kaibigan, alam mo, every time na tinatanong yung tanong na yan, kung gusto mong yumaman, alam mo, nakikinig yung creator mo. At every time na tinatanong yan at hindi ka nagtataas ng kamay, isa lang nasa isip niya. Sabi niya, kung pagtaas lang ng kamay, hindi mo ba magawa, pagyaman pa kaya? Diba? Tayo na? Diba? You need to declare what you want and what you need para ibigay niya sa'yo. Tama ba yun? You should be the right person for the right blessings. Kaya kung hindi ka pa handa, abang hindi mo talaga bibigyan. Tama ba yun? O kaya sa mga nagtataas ng kamay kanina, I'm sorry. Hindi na bibigyan. Sige, pero sige, before I start the ways of earning, uulitin ko po yung tanong ko, ha? Uulitin ko po yung tanong ko. Para sa mga dinagtaas na kamay, uulitin ko. Kaibigan, taas sa kamay, sino gusto yumaman? Taas sa kamay! Kailangan tayo, pinatakot pa. Number one way of earning ang tawag isa called retail. Ano yung retail? Sabay-sabay na to? Ano yung retail? Benta-benta. There are people who love selling, but there are people who hate selling. Parang ako, ayaw pa nagbebenta. Bakit? Isa pong registered nurse. Wala pong alam sa magbebenta. Ang alam ko, mag-alaga na may sakit. Magpalit ng pampers na matanda. Parang ba yan? Wala akong alam sa magbebenta. Pero maganda sa AIM Global dito, ang tanong, kung marunong ka. Definitely, kaibigan, alam mo, wala ka pa sa AIM Global, nagbebenta ka na. Alam niyo ba yun? Kaibigan, para mas ma-realize mo, ito lang. Tanungin ko kayo, ha? Sino ito nakapanood ng Titanic? Taas sa kamay. Titanic. O, tagal naman, may preview na yan. Napanood mo na yan, ha? O, kung napanood mo na, sino yung bida doon? Sino yung bida?
Si Jack at saka si Rose. O, kung napanood mo kaibigan, sino yung mayaman doon? Si Rose. O, kung napanood mo talaga, malamang naalala mo yung scene doon. Yung naka-poster pa. Yung sila sa dulo ng barko. Ha? Mas nakataas ng kamay. Ha? Kasi nalambingan sila, kumakanta si Celine Dion. Naalala niyo ba yun? O kung naalala mo, ano yung kinakanta ni Celine Dion? Sige nga. O, napanood ha? My heart will go on. Eto na kaibigan. Habang kumakanta si Celine Dion, biglang mo nakita si Jack biglang hinawakan yung kamay ni Rose. Tapos tumakbo, excited. Yung ngiti, ha? Tapos si Rose tumatakbo, yun lang saan pupunta, pero excited din saan pupunta. Habang tumatakbo, pumasok sila sa isang garahe. Naalam mo yung garahe? Oh, wag mo nang i-deny. Alam ko, alam mo yan. Ha? Alam ko, inabangan mo yan. Pagdating sa garahe, pumasok sa isang antik na sakyan. Ha? Naalala niyo yung sakyan? Eto na. Pagdating ng sakyan, hindi mo alam bakit, nag-enjoy ka. Bakit? The next scene, may nakita ka. Basta yung mga lalakihan. Ano nakita? May nakita ang isang kamay. Yung kamay ang kinis, ha? Ang puti. Anong ginawa ng kamay? Kitang-kita mo yung kamay. Pumalo sa salamin, ha? Tapos pumahid pababa. Ayan, grabe ito. Ang tuwa sila, ma'am. Hindi mo alala. Naalala nyo. Ito, very excited ka. Paglabas mo na sila, grabe, ang ganda, Mare. Panoorin nyo yung Titanic. Ang ganda. Abangan mo yung kamay. Sa sobrang excited mo, nagkukwento sa kaibigan mo, posible mo ma-curious yung kaibigan mo about sa kamay? Pag na-curious about sa kamay, posible bang bumili siya ng ticket ng Titanic at manood? Pag nanood ng Titanic, tanong, kumita ba yung sinihan? Ang tanong, ikaw na nagkwento, excited ka pa, kumita ka ba? Anong point ko? Wala ka pa sa AIM Global, nagbebenta ka na, hindi mo lang alam. Just by telling stories to your friend, nagbebenta ka na, yun nga lang iba ang kumikita. Nakuha niyo ba yun? So, anong point ko? Ngayong nasa AIM Global ka na, ang ikwento mo na lang, yung produkto ng AIM Global at ang kumpanya, dito sigurado, magsisimula ka lang pakwento lang, pero pagtagal, pa-check-check ka na lang. Ano? Gusto niyo ba yun? Just imagine, isang box ng C24/7, mga kaibigan, ng SRP po niyan. Pag binenta mo sa labas, mga kaibigan, end-line consumer, that's 1,200. Ang laman ng isang box is 30 na vegetable capsule, good for 1 month, depende sa dosage. Pero pag distributor ka, makukuha mo ng 900. Nakuha mo ng 900, binenta ng 1,200. Magkano kita mo? 300. Kaibigan, malino na 300 po yan. Ito po ang tanong sa inyo. Magkano ang minimum salary per day dito po sa Manila? Isang empleyado, magkano? 465 ba? 475. Okay, bigan. Tanong, ito, basic mathematics. Pag hindi mo nasagot, balik ka ng grade 5. Ano mas malaki? 475 o 300? Oh, nag-isip pa yung iba, balik ka ng grade 5. Ang mas malaki, 475. But if you will analyze everything, mga kaibigan, di hamak na mas malaki yung 300. Bakit? Yung 475, tinabaho mo ng 8 hours sa loob ng isang araw. Yung isang box ng C24/7, ibibenta mo ba ng 8 hours yan? Papasok ka sa bahay ng kumari mo, 8 a.m., lalabas ka ng 5 p.m., ha? Inabutan ka ng tanghalian, nakikain ka pa, walang iya ka? Gagawin mo ba yun? Hindi. In just 15 minutes, in just 20 minutes, kinuwento mo, mas maganda pag may testimony ka, pag nasubukan mo yung produkto, this time, pag kukwento mo lang, bumili ka agad, another 300, pasok ka sa bahay ng kumari mong isa, another 300. That is the power of retailing. Palakpakan natin ang kaibigan, alright? Number 2, ano? DRB. Ano yung DRB? Direct Referral Bonus. Magkano yan? That's 500 pesos. Anong sistema? Key system. Ano yung key system? Iimbitahan mo lahat ng kaki. Sino yung kaki? Kamag-anak, kaibigan, kaklase, kabatch, kachokran, katong-its, lahat ng kaki, lahat ng kalaguyo mo, dali mo dito. Kami mag-explain, kami magko-convince, pag bumili ng global package worth 780 agad-agad, diretso sa webpage mo, may 500 pesos ka. Maliwanag mo ba yun? Referral bonus. Maliwanag? O ito, taas ang kamay ng mga first-timer ulit sa kwartong to. Sige po. Okay mo, yan, first-timer. Tanong sa mga first-timers, katabi nyo ba yung mga nag-imbita sa inyo? Sige, please, activity lang. Pakitignan sa mata yung nag-imbita sa inyo. Sige, akong bahala dyan, huwag kang matakot. Tingnan mo. Lakihan mo, ganun. Lakihan mo, ganun. Tapos sabay-sabay tayo sabihin nyo dito. Sabihin nyo, 1, 2, 3. 500 pala ako, ha? Kaya pala ang kulit mo, ha? Kaya
Kaya pala nag-text ka kagabi, sabi mo sa akin kagabi, take care. Kaya pala pinapayungan mo kanina. Kaibigan. Wait lang, nagkasabunot na ng iba. Wait lang. First timers, alam ko na nasa isip ninyo, pero uunahan ko na po kayo. Ang tawag po namin dyan, direct referral bonus. Pag sinabing bonus, anong point? Hindi ikayayaman nung nag-imbita sa inyo yung 500 na yan. Pero ang pinaka-point nung nag-imbita sa inyo, nakita ng potensyal yung negosyo, nakita ng potensyal ka sa negosyo, kaya kanya sinama dito para sabay kayong umasenso at magbago ang buhay. Diba? Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo na yung nag-imbita sa inyo. Diba? So your friend, thank you, sinama ko dito, mamaya ililibre kita. Ha? Number 3, ang tawag dito sa number 3, MSB, matching sales bonus. Para yung matching sales bonus, magkano yan? That's 1,500. Anong sistema? Binary system. Ano yung binary? From the root word by, meaning to. Paano yan? For example, this is you. Kaibigan, automatic, binary, bibigyan ka namin ng 2 sales group. Ano yun? Meron kang left and right sales group. This time mga kaibigan, for example, nag-invite ka ng kaibigan ka, mag-anak ka klase, wag lang kambing, kalabaw at kabayo, ha? Eto na nag-invite ka, inimita mo si kaibigan A. Automatic mga kaibigan, pag kami nag-convince, kami nag-persuade kaibigan, bumili ng global package agad-agad, pang 500 agad-agad para sa'yo. Direct referral bonus. Maniwalag mo ba yun? Kinabukasan, nag-invite kayo ng kaibigan, si kaibigan B, from the right side bonus mga kaibigan, automatic kami nag-convince, kami nag-explain ng negosyo, automatic agad-agad, pang 500 ulit sa'yo. Meaning, direct referral bonus, magkano kinita mo? 1,000 pesos. Pero ang sabi sa number 3, matching sales bonus. Pag may nakita yung computer na isang tao sa left, may nakita yung computer na isang tao sa right, automatic, that's 1,500. Okay? A, may isang tao sa left. B, may isang tao sa right, automatic, matching. Ano may matching? Tingnan mo yung katabi mo. Matching. Magkano yan? 1,500 or 1,500. Automatic sa dalawang tao, 1,000 plus 1,500. Magkano kinita mo? 2,500. This time mga kaibigan, si kaibigan A and kaibigan B, ganun din ang negosyo, may left and right, automatic. Si kaibigan A, may mga kaibigan din ba si kaibigan A katulad mo? Siyempre naman, ang lungkot naman kung kayo tatlo magkakaibigan, di ba? Siyempre may kaibigan din to, nag-invite kaibigan 1, nag-invite kaibigan 2, automatic, dahil siya na nag-invite, siya lang may 500, 500, left and right, matching, pang, 1,500, 2,500 din nakikita ni kaibigan A. Maliwanag mo ba yun? Pasundan, kaibigan B, automatic, nag-invite kaibigan 3, kaibigan 4, automatic, 500, left and right, pang, 1,500, 2,500 din kay kaibigan B. This time, kayong tatlo, kumita na lang tagto 2,500. Tama ba yun? Ang tanong, niloko mo ba itong dalawang kaibigan mo? Hindi. Bakit? Kung anong invest mo, hindi lang invest nila. Kung anong benefits ang nakuha mo, lahat yan nakuha rin nila. Kung anong negosyo mo, pwede mong kitain, yun din ang negosyo nila. In short, hindi mo niloko. Shinare mo lang yung negosyo. Maliwanag mo ba yun? Pero this time, mga kaibigan, nakita ng computer, ilan ang bago mo sa left? Ilan ang bago? Nakita ng computer, ilan ang bago mo sa right? Ilan? Automatic matching bonus para sa'yo? Pang, 1,500. Again, that's 3,000 pesos. Kumita ka ng 3,000. Ang tanong, kakilala mo ba itong apat na to? Ikaw ba nag-invite sa apat na to? Wala ka nang ginagawa, kumita ka ng 3,000 pesos. Another form of what we call maximizing your own time and effort through other people. Sistema ng mayayaman, kaya sila lalong yumayaman. O, sundan mo ba yun? Based on mga kaibigan, tuloy pa natin. Si 1, 2, 3, and 4, may mga kaibigan din ba? Nag-invite dalawa, nag-invite si 2, dalawa, si 3 nag-invite isa lang. Pwede mangyari? Si 4 nag-invite isa lang. Pwede mangyari? Automatic, kumita silang lahat, pero kung ikaw na ang pag-uusapan natin, nakita ng computer, ilan ang bago mo sa left? Ilan ang bago mo sa right? Ilan? Automatic matching bonus? Pang, 1,500, another 3,000. Ang tanong, Nico, paano itong dalawa? Walang ka-match. Pag walang ka-match, ang tawag dyan, waiting. End of the day, the week, or the month, walang time frame. Basta magandang isa dito, maghahanap ng kamatch yan, automatic, 1,500 ng 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 1,500. Hahabulin ka ng 1,500. Maganda ba yung gano'n? Kaibigan, definitely, gusto mo ba ng 1,500?
Referee, kaibigan, this is the system, matching bonus of Alliance and Merchant Global. Yun nga lang, linawin ko muna saglit lang. Kaibigan, yung iba dito sabi siguro, Nico, para nakita ko na rin yan. Siguro yung iba dito na-imbita na sa ibang company, o baka yung iba galing na sa ibang company. So this time, lilinawin ko lang saglit kung ano ba yung meron sa yung global na wala sa ibang company. Kaya naging stable kami at kaibigan nakapag-expand globally. Gusto mo malaman kung bakit? Gusto mo malaman kung bakit? Kaibigan, sa yung global, ulitin ko, lahat ng produkto may equivalent na points. Sabay-sabay, lahat ng produkto may equivalent na ang matching bonus ng in-global, hindi po naka-base sa account ng tao, pero naka-base sa points ng produkto. Paano yun? Mga kaibigan, ang sabi sa matching bonus, pag may nakitang 1,200 points ng produkto sa left, plus 1,200 points ng produkto sa right, equivalent yan ng 1,500 cash. Maniwanag mo ba yun? So this time mga kaibigan, ang isang global package worth 780, sabi ko sa inyo, may equivalent na 6,800 worth of products. Sama ba yun? In short, ang isang global package is equivalent of 1,200 points. Maliwanag po ba yun? Ang computer nakabase sa points sa produkto. Kanina, bumili si A ng global package. Ilang points yun? Si B bumili ng isang global package. Ilang points yun? 1,200 points. Automatic, nag-match left and right. 1, 2, 1, 2, pang! 1,500 cash. Maliwanag po ba yun? So, paano kung ganito nangyari, Miko? Dumami yung tao mo sa right. Yung ngaling sa left, mga kaibigan, nag-stop na silang mag-invite. Pwede mo mangyari yun. In short, yung maraming tao dito, walang kamatch dito. Pag nangyari sa ibang company yan, babay na ang puhunan mo. Maliwanag? Pero sa in-global kahit piso, hindi masayang. Bakit? Mga kaibigan, itong mga taong to, kahit nag-stop na mag-invite, pero mga kaibigan, itong mga to, kasama ka na, bumibili, gumagamit, nagdi-distribute mga kaibigan, gumagamit, nag-consume ng produkto, yung produktong gagamit nila, posible yung maipon as 1,200 points? Pwede. Kung anong points sila, points mo rin yun. Pag naipon as 1,200 points, automatic, produkto po ito, maghahanap ng kamatch na 1,200 points, GP po ito, automatic, pang! 1,500 cash. Summarize ko lang mga kaibigan, ang kaiba natin sa ibang company, kaya very stable tayo, kaibigan, sa in-global, pwedeng mag-match ang tao sa tao, pwedeng mag-match ang produkto sa tao, pwedeng mag-match ang produkto sa produkto. Sa ibang company kasi, ito lang ang nagmamatch, tao-tao lang. Pag wa na tao, wa na kita, ha? Kaya hindi na kayo magkikita-kita. Kaya sa in-global, very stable kasi may product movement and product cycle. Kaya ang in-global ang pag-expand and creating 780 millionaires. Palakpakan po natin mga kaibigan. Alright? Next way of income, kaibigan, saglit na lang to. Number 4 is what we call uni-level. Sabay-sabay ang tawag doon? O, Miko, paano yung uni-level? Hindi ko na po isulat, pero i-drawing ko na lang sa inyo para maintindihan. Paano yung uni-level mga kaibigan? For example, this is you. Itong dalawang to, ang tawag dyan, that is your first level. Yung mga sumunod dyan, ang tawag dyan, that is your second level. Yung mga sumunod dyan, kaibigan, ang tawag dyan, that is your third level. Ang sabi sa uni-level, from the first level mo daw, down to your 10th level, mga kaibigan, may makukuha kang tagpa 5% commission sa lahat ng ginagamit, binibenta nilang produkto. So if you can just imagine, ito nasa 9th level mo, nasa Nigeria, hindi mo nakakilala, nag-toothbrush, gumamit ang natural essentials. Tanong, nag-toothbrush ba sila doon? Oo naman, nag-isip ka pa. Nag-toothbrush sa Nigeria, inatutulog ka sa Pilipinas, may umaangat na 5% commission sa'yo sa lahat ng produktong binibigay ginagamit itong mga taong to. Palakpakan natin mga kaibigan. Another form of what we call leverage. Maximizing your own time and effort through other people. Plus 5% pa sa direct referral mo. Sino yung direct referral mo? Hinakakuha ka ng 500, so 10% na sa kanila. Maliwanag mo ba yun? Next way of income mga kaibigan, stair step. Paano yung stair step? From the word itself, stairs, may stairs po tayo dito. Pag nag-join ka sa in-global, ang tawag sa'yo, you're a distributor. Wala ka pang additional commission maliban lang sa uni-level. Pero ang sabi ko nga kanina, lahat ng produkto may equivalent na
points. Pag nakaipon ka ng 10 points, mapopromote ka. May promotion po sa Global. Pag nakaipon ng 10 points na promote, ang tawag na sa'yo, Silver Executive. Social ka. Pero ito na yung friend mo, friend. Ano bang work mo? Ako, isa akong Silver Executive. Social. Hindi naman niya alam kung ano yun. Ano ba yun? May additional 10% commission dagdag pa sa uni-level mo. Linawin ko kung kanina may 5% ka, dahil Silver Executive ka na, additional 10%, ilan na? 15% commission sa lahat ng binibili, ginagamit nilang produkto. Maganda mo ba yun? Pag nakaipon ng 100 points na promote as Gold Executive, additional 20% commission. Pag nakaipon ng 1,000 points ang tawag na sa'yo, Global Ambassador. Mas mayaman ka pa sa US Ambassador. Kasi ikaw global ka. Anong meron? Additional 30% commission, dagdag pa sa uni-level. Kaibigan, there is the marketing plan of Global. Maganda mo ba yun? Taas ang kamay, sino gusto maging Global Ambassador? Taas ang kamay! Palakpakan mo yung katabi mga kaibigan, alright? Maganda ba ang negosyo? Maganda ba ang kitaan? May pambunan ba? Parang hati Eto na kaibigan, with no further ado mga kaibigan, para tulungan kayo, bigyan kayo ng tip mga kaibigan kung sino pong pwede makapagpayaman sa inyo, makapagpaturo kung paano maging milyonaryo mga kaibigan, walang iba kung hindi itong ating surprise guest. Excited ba kayo? And syempre, to welcome our surprise guest mga kaibigan, dapat po to welcome him, tayo po muna tayo lahat. Sige po, tayo po tayo kaibigan! Yan! Kaibigan, kung pinakinggan nyo po ang produkto, pinakinggan ang negosyo, dapat mas pakinggan nyo po ito. With no further ado mga kaibigan, let's welcome mga kaibigan, none other than the Vice President for Sales and Marketing mga kaibigan. Fresh from US of A mga kaibigan. With no further ado, let's welcome sabay-sabay dapat 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon palakpak for Mr. Excitement, Mr. John Asperin! Good morning! Kumusta po kayo? Magaling ba si Miko? Yes! Palakpakan naman natin si Miko. Magaling ba si Homer? Yes, diba? Kasi upo na ho kayo. Parang ayaw nyo nang upo Ako si Raymond Asperin, mas kilala ko sa pangalang John. Ang apelido ko po ay Asperin, ito po ay gamot, kaya mahirapan niyo ako makalimutan. Ako po ay isa sa may-ari, ako po yung pinakabatang may-ari at pinakamaitsura sa mga may-ari. Huwag ko kayo mayayabangan, baka sabihin yung yabang naman ng may-ari na to, 3 lang ho kami may-ari, yung 2 may edad na. At wala sila dito, kaya pwede ko sabihin yun. Magaling ho ba? Maganda ba yung negosyo? Yes, di ba? Mga kaibigan, kung first timer kayo, alam ko iniisip nyo, gutom na kayo. Tama, mali. Tama. Pangalawa, sa dami ng pinag-usapan dito, wala na kayong maalala. Tama, mali. Pag gutom ka at mahaba, anong tumatakbo sa isipan mo? Hindi. Gusto mong lumabas. Mga kaibigan, inumpisan namin ito noong 2005. Nag-start po kami 2005. Ano bang background na yung may-ari bago namin tinayo ito? Well, konting pagyayabang po. Ngayon ho, ang AIM Global ho, tayo po ang #1 network marketing sa buong Pilipinas. And actually, fresh po kami mga may-ari at yung mga delegates. Pag sinabi ng delegates, distributors ho. Kung na-discuss kanina dito, meron ho kaming travel incentive. Na-discuss po ba yun? So, yes, no? Ano ba? May churme ba? Yes, iba? No. Meron travel incentive. Kararating lang ho namin galing Amerika. So medyo mahilo-hilo pa ho ako, jet lag ho. Totoo, may jet lag pa ho talaga ako. Anyway, napunta kami na Amerika dahil every year, nagpapadala kami ng mga distributors sa Amerika para ma-visit yung manufacturing plant ng Nature's Way. At the same time, syempre, konting pleasure. Las Vegas, tumalon ho kami sa aeroplano. Grabe, no? Mapapanood nyo ho yan sa October 27. Yung video ho, isa-isa ho kami tumalon na aeroplano. Alam ko iniisip nyo, hindi nyo gagawin yun. Pero nagawa ho namin yun. Bakit? Ewan ko rin, tumalon na lang ako. Kasi sabi ng isa, talo naman tayo aeroplano. Lahat ng gusto. Alam, maiwan ako. Tumalon na rin ako. May parachute naman ho. Sarap pala ng ganang feeling, no? Anyway, asan ako?
Hindi, andito tayo. So, ang sinasabi ko sa inyo, kami mga may-ari, inumpisahan ho namin to. Ang goal ho namin talaga, palakihin ang kumpanyan to. Bakit po? Sino ho ba kami? Ako ho, taga Pangasinan ho ko. Nag-migrate ako sa Maynila dahil dito ako nag-college. Okay lang ba ikwento ko konting background ko? Alam ko pagod na ho kayo, pero bihira ho kasi ako magsalita. Nagkataon ho, nandito ho ako, nakita niyo na ako, maswerte ho kayo. Ha? Bakit? Bihira ho ako magsalita. Ngayon nakita niyo ako up close and personal. Ha? From Pangasinan, pumunta ako na Maynila, nag-aaral po ako dito. Bakit? Sabi ng ate ko, dito ka na mag-aaral ng college. Nag-aaral po ako sa UP, University of Perpetual. Noong 1998 ho, ako po ay graduating student, ako po isang physical therapy. Ako po ay nag-aaral sa Perpetual sa May Las Piñas. Meron ako isang kaklase, babae, inimbita po sa isang kumpanya. Hindi ko nababanggit yung pangalan, Forever Living. 1998, hinatak po ako dyan sa kumpanya. Ganyan din ho, ang daming tao. Ganyan din ang topic, pera, 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 bilog, bilog, bilog. Ako ho, walang kamalay-malay, puro bilog, bilog ang pinag-uusapan. Puro pera. Tingin ko sa mga tao, katabi ko, mukhang pera. Bakit? Pag sinabi sino gusto yung mama, yung mga tao, kami. Sabi ko, may mga tupak tayong mga tao dito ah. Yung sponsor ko, yung nag-imbita sa akin, panayin ganun sa pako. Di ba? Maganda, di ba? Di ba? Ginaganon ako. Maganda. Paglabas sa seminar, tanong sa akin, sali ka? Sagot ko, hindi. Bakit di ako sasali? Una, bata pa ako nun. Sa bagay, medyo bata pa rin naman ako ngayon. Pero, nung time na yun, estudyante pa lang ako nun. Pangalawa, anong alam ko sa marketing? Ako yung medical student. Pangatlo, wala akong pera. Imagine yun ang time na yun, hindi ko sinisiraan yung kumpanya yung pinagdaanan ko. Imagine yung 9,000 pesos. 1998, 9,000. Magkano yun yung 1998? Napakalaking pera. Estudyante. Tapos sabi sa akin, yayaman. Yung bata, di ba? Puro yayaman ang pinag-uusapan. Siyempre, kaduda-duda. Hindi ako sumali. Yung tao nag-imbita sa akin, tumuloy. Kaklasiko, babae. Unang buwan niya, part-time niya, July of 1998, tumanggap po siya 1,100 pesos. Check ho. Excited. Tingnan mo kumita. 1,100. Malaki pa sweldo ng katulong. Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki daw. Bahala ka, lumaki ka, sabi ko. Tinuloy niya, part-time, nag-aaral kami. August of 1998, tumanggap po siya 4,000 pesos. Mga kaibigan, 1 plus 4, 5 in 2 months. Sabi ko tayo, graduating student. Pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi. Sa negosyo mag-umpisa sa maliit, pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment. Pag sinabi ng boss mo 10,000, magbalik-baliktad ka, 10,000 pa rin yan. Tumuloy siya. Ako hindi. September of 1998, tumanggap po siya 12,000 pesos. Mga kaibigan, kung tumanggap siya ng 12,000, tumahimik na ako. Alam niyo bakit? Wala akong sweldo, wala akong trabaho eh. O ganyan tayo mga Pilipino. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. Totoo, tingnan yung katabi, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo. Lapis lang, tingnan nyo. Pag maporma yan, walang pera yan. Ha? Yan ang Pilipino, puro dating, walang daton. Tama, lalo yung mga nakasabit. Pupusta ako, peke yan. Teka, baka sabihin nyo, pinapatamaan yata ako nito. Kung kayo ay tinatamaan, hindi mo kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Anyway, 12,000, 1998, 12,000, malaki maliit. Sa isang estudyante, part-time, malaki maliit. Saya ko hindi. Hindi. Bakit? Malaki mo ito noong 1998. Pero, balik-balik ta rin naman. Sales pa rin po ito. Pati yun ngayon, sales po ito. Ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. May nakikita ka lang pag may benta. Sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita, wala ka mabentahan. May kita ka wala? Sabi sa akin, wala, kita wala. Unreliable income. Hindi ka sigurado. Hindi ka tulad pag tayo nagtrabaho, pumasok ka lang, 15 at 30, sigurado ka, meron ka sweldo. Yun ang sigurado. Sabi sa akin, lalaki lang daw niya, lalaki. Bahala ka, lumaki ka. October of 1998, dito ako nagbago lahat. Bakit po? Tumanggap po siya 52,000 pesos. Mga kaibigan, kaklasiko ito. Babae ho. Ang layo pa lang, nagtatatalon, hawak yung cheque. Nakapalda. Sabi sa akin, tingnan mo!
tingnan mo! Yung palda, gumagano yung palda. Hindi ko alam ano titignan ko. Pagkakita ko, 52,000 mga kaibigan. Mga kaibigan, lahat ng balayibo ko tumayo. Nasubukan nyo lang kinilabutan mo kayo. Lahat ng meron sa akin tumayo. Ba't nang matawa kayo? Ito, kumakatawa to, kakaiba, oh. Ay, lalaki ka, Brad? Ano? 52,000, 1998. Isa lang sinabi ko, kung totoo yan, saya ako dyan. Kaya lang, madudaho akong tao. Alam niyo bakit? Cheque. Ang cheque tumatalbog. Hindi pa yan pera. Maduda talaga akong tao. Sabi ko, kung totoo yan, samahan kita, in-cash natin. Kinamahan ko, kinabukasan, pumunta kami. For the first time in my life, bangko, dun sa Migran Hills, BPI. Pagpasok ng loob ng bangko, ang daming tao. Ang haba ng pila. Napansin ko, lahat ng mga tao doon, majority, magkakakilala. Nandun sa kumpanyang din yun. At lahat may mga cheque, nakapila. Tapos may mga first timer na katulad ko. Alam mo, parang magpapakitaan ng cheque. Magkano sa'yo? Sabi nyo sa'yo, bumaba ako eh. Bakit magkano? 48,000. Ang haba. Bumaba daw, 48,000. Wala akong pakialam, di ko na sila kilala eh. Importante ka klase kong babae, yung totoo yan. Ito yung pila. Yung teller. Habang lumalapit sa teller, kinakabahan mo ko. Ay bakit? Totoo ba ito? Hindi. Habang lumalapit yung puso ko, boom, boom. Ito na ngayon. Nung malapit na, palayo ko ng palayo. Alam niyo bakit? Kung sakaling hindi totoo at magkahol yan, kung yan hindi ko kilala, bahala siya, di ba? Mahirap na mahuli doon, di ba? Bakit di ako maalis? Kung totoo. Sayang naman, inabot ng kaklase ko yung cheque. Hininga ng valid ID. Sabi ko, totoo na to. Binaliktad, tinatakan, pinasok sa validating machine, binalik, pinapirmahan. Sabi ko, totoo na to. Kumuha ng 500 na bundle ng ganong kakakapal, pinasok doon sa yung makina ng baybol, ganun. Sinabayan ko, 52,000 ho, inabot ho sa kaklase ko. Sa harap na maraming tao, sa harap ng teller, hindi ko napigilan sarili ko. Kahit napaka-negatibo, pag pera na pala, hinawakan ko sa leg yung kaklase ko. Ang galing na! Ha? Paggalit ko, hinugot yung 2,000. Sabi sa akin, para sa'yo. Ha? That night, hindi makatulog. Nasubukan hindi makatulog? Ikaw, anong gawin hindi ka makatulog? Alam niyo ba di ako makatulog? Hawak ko 2,000. Siya 50. Makatulog ka? Ang layo, di ba? 2,000, 50,000. Isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. Ginawa ko yung business for 1 year. Lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, inimbita ko, 1 year ho! Good news po, walang sumali. Tatawa-tawa kayo, subukan ninyo, ang hirap kayo mag-imbita. Totoo naman, di ba? Mga Pilipino, oo, hindi naman dumarating. Mabuti nga kayo, may text na ngayon eh. Noong time na yun, 1998, wala ho, telepono lang ho. Pupunta ako, magkita tayo. Puti na mata mo, wala nangyayari. Alis ngayon, pwede ka mag-text. Tama, mali. Tama, di ba? Mga kaibigan, hindi ko na paikling ko yung kwento. Naka 6 years po sa kumpanyang yun. 1 year, wala akong nangyari. Mga klasiko barkada, walang sumali. After 1 year, gusto ko mag-quit. Kayo man lumugar sa akin. Baka kayo 1 month lang, wala kayong naimbita, ayaw nyo na eh. Pag uwi nyo lang, mag-imbita kayo, ayaw mo na rin eh. 1 year ho. Alam mo sabi ko dun sa klase ko? Hindi ito linya ko. Hindi ito ang swerte ko. Minsan naniniwala tayo sa ganun kasabihan eh. Hindi ako para dito. 1 year, walang maimbita. Hindi ka na. Lilipat ka na. Siya naman ho, kaklase ko, nag-100,000 na ho. Nakalimutan na ho namin kurso namin. 100,000 per month. Ako, bokya. Sabi ko, wala, para sa'yo siguro to. Ano mo sagot sa akin? Di mag-quit ka. Tayo mga Pilipino, gusto natin yung binibaby. Ano yung binibaby? Huwag naman, tungguloy ka, ha? Sabi, ang sagot niya, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Nag-isip ako, oo nga, anong gagawin ko? Mga kaibigan, hanggang ngayon ho, iniisip ko ho yan. Kung hindi ako sumubok, nagseryoso at tumuloy, asan kaya ako ngayon? Sino kaya ako ngayon? Malamang empleyado ho ko. Hindi ko alam, ahente. Ewan ko, artista, ewan, hindi ko alam. Diba? Hindi mo naman masabi ang tao ang buhay, di ba? O, pero mga kaibigan, because of that word, because of those words, alam mo, nag-isip-isip ako. Total, bata pa naman ako. Ganun din naman, magninegosyo rin ako sa future. Ba't di ko subukan to? 1 more year. Bata pa naman ako. 1 more year.
pinag-aralan ko yung sistema, bumalik-balik ho ako, kopya, nakikinig ako sa mga tao, interview ako, nalaman ko yung sistema, hindi sikreto. Sistema. 1 more year, nag-manager po ako dun. Naka 6 years po ako dun, ikat ko na lang ho. I was one of the youngest millionaires club. 6 years ho. In 6 years, 18 million ho ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 years, umalis po ako dun. May nakita ko sa kumpanya, hindi ko pagmamalaki, hindi ko naman kinakahiya. At least alam niyo yung background sa may-ari. Nag-join po ako sa first quadrant. Siguro narinig ko na iba yun. Nag-join po ako sa first quadrant. 6 months lang ako dun. Umalis po ulit ako. Kumita ako 1.2 million. Pwede na 6 months. May nakita ko sa kumpanya, iGen Portal. Yun. Doon ako nakaipon ng malaking pera. Bakit po? 1 million isang buwan ginikita ko dun. Grabe, ano? Alam niyo, wala kang kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 1 million, yung mga itsura ng iba, ganito eh. Parang gusto sabihin sa akin, ano ngayon? Wala kang kabuhay-buhay kausap eh. 1 million isang buwan. After 1 year, umalis ulit ako. Alam ko, iniisip ng first timer ngayon. Kung talagang kumikita ka, bakit palipat-lipat ka pa? Tama, mali? Tama, di ba? Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Si Raulo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Natural, lilipat ka. Ito pangalawang tanong mo. Ayaw niyo na nagsasara. Sali ka pa rin na sali. Ito sagot ko. Dahil wala akong makitang negosyo o pagkakakitaan na maliit ang puhunan, malaki ang kitaan. Wala ho talaga. Uncensored transparency and profitability. Real, verified income. Get the indisputable best auto income Forex robot in the world. Verified and proven by the biggest. So mga kaibigan, in 2005, based sa kwento ko sa inyo kanina, kami tatlo may-ari, Dr. Ed Cabantog, yung Presidente Franz Miguel, yung isang partner ko, and me, mga top distributor kami ng iba't ibang kumpanya. We've decided, kaysa sumali tayo sa mga kumpanyang nagsara, ba't di naman tayo magtayo para hindi na magsara? That was the idea. 2005, tinayo ang AIM Global. Take note, the name is AIM Global. Hindi ho AIM Philippines. Hindi AIM Asia. AIM Global. Bakit to AIM Global? If you want to become a giant, kung empleyado ka, gusto mo kumita ng malaki, you go abroad. Kung senior ka, boksingero ka, sports, gusto mo kumita, you go abroad, international. Kung business, international. Ando na mas malaking market. Nakuha niyo ako? Kung gusto mo networking, go international. Bakit? Mga kaibigan, na-inspire ho kami sa Malaysia. Malaysia is the #1 country. Sa ngayon ho #1 country in Asia in terms of networking. Halos lahat po dun may networking. Ang daming networking ho dun. Dinala ho dito. Bigyan ko idea. Hindi ko babagit yung pangalan ko pa niya. Basta mag-upisa sa letter D. May N sa huli. May X sa gitna. Naglabas ng kape. Oh, hindi ko sabihin kayo ng DXN. Naglabas ng kape. Ordinary coffee. Hinaluan ng mushroom. Yung mushroom na yun, may food supplement ho, which is good naman for the body. Ordinary coffee. Dinala sa iba't ibang countries, including the Philippines. On their first year alone, 100 million po ang benta. Kape. Saan ka? Tutak ang kape sa Pilipinas. And yet, bumenta sila ng ganun. Why? The idea is simple. Kaysa uminom ka ng ordinaryong kape, ito inumin mo. Kung kaya ng Malaysia, pwede magawa ng Pilipino. Marami rin tayong kape. Nakuha niyo ako? So ladies and gentlemen, na-inspire po kami sa Malaysia. Tinayo AIM Global. Cut short everything. AIM Global is here. Naimbita po kami last month sa LA because MLMIA, Multi-Level Marketing International Association, binansagan ho ang AIM Global as one of the best in the whole Asian continent. And this coming December, our President is invited sa Thailand. Siya lang ho sa buong Asia. First time ho, binigyan ng chance to speak for 30 minutes sa buong mga networkers sa buong mundo. Grabe, ano? Grabe, no? Alam ko na sabihin mo kung first timer ka, tama na yan, wala pakialam dyan. Importante ako, paano kikita? Tama mali.
Tama, matatapos ako. Number 1, first time magkano gagawin mo? Simple lang. Pag-aralan mo yung negosyo. Bumalik ka. Pakinggan mo kami. Visit the YouTube, Facebook, our website. Bili ka ng brochure. Makipag-usap ka. Study the business. Nakuha niyo ako? Hindi maintindihan lahat ng bagay sa isang upuan. Nakuha niyo ako? Paglabas nyo dito, ang maalala nyo lang, 1.5. Yun lang ang maalala nyo. Saan galing? Dun, sa 1.5. Pag may nakita kang dalawang tao, yan, 1.5. Yun lang ho, sa dami na pinag-usapan. Number 2, try the products. You never know unless you try. Nakuha niyo ako? Number 3, gumawa ka ng prospect list nyo. Ano yung prospect list? Ito ang negosyo natin. Isulat nyo sa papel, lahat ng kakilala nyo. I-categorize nyo A, B, C. A, lahat ng kilala masipag, isulat mo. Unahin mo yan. B, yung mga tamad. Ba't tamad yung imbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka may kilalang masipag. C, mga walang kwenta. Ba't iniimbita? Imbitahin mo. Bakit? Baka may sakit. Tulungan natin. Number 4, hakot. Ano yung hakot? Invite. Ba't hakot? Kasi pag nangimbita, huwag pa isa-isa. Maramihan. Pag isa yung imbita mo, walang darating. Mag-inimbita ng 10, may darating 2. Nakuha nyo? At pag nangimbita kayo, tip lang ho, dapat excited. Subukan nyo mag-imbita ng walang buhay. Gusto mo yumaman? Sama ka. Ano tsura kausap mo? Sure. Pag kayo nag-imbita, sigurado sumama ka, ha? Pero huwag yung gagayahin yung nakita ko kanina, ha? Tingnan mo, punong-puno na ho. Alam mo yung ginagawa ng iba? Tinutulak talaga, pumasok ka, teka lang, pumasok. Talaga tinutulak eh. Wala na papasok, sige na, pakinggan mo, teka lang. Hakot. Nakuha niyo ako? At please lang ho, wag na wag ho kayong magmamagaling. Iba kasi tinuturo lahat. Paglabas dito, alam ko na yan, galing sa sales. Pag uwi ng bahay, explain kung kani-kanino. Hindi nagsasucceed. Why? Bakit? Ang sikreto, sa umpisa, pag-aralan mo, magdala lang ho kayo ng tao, kami na ho bahala. May nangyari ho, hindi ko na sabihin ko sa Bacolod. Alam mo, may edad na, sabi nung ali, Mare, bilisan mo, bakit? Basta, kumuha ka ng bupi papel, meron na. Mag-drawing ka ng bilog. Ito na, may papel na. May bilog na. May bilog na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa tabi niya. 2 bilog sa tabi niya. Meron na, Mare, ikaw yan, nanyaman tayo. Mare, niloloko ba ako? Hindi, Mare. In-explain sa telepono. Okay sana kung ganyan eh. Itong worse, paano ko ibang na drawing? Mare, bilisan mo, grabe, pero 1.5. Ang daming 1.5. Mag-drawing ka na, may babol pa, meron. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na. Mag-drawing ka ng 2 guhit sa ilalim niya. Tandaan mo, 2 guhit sa ilalim niya. 2 guhit sa ilalim niya. Meron na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa ilalim niya. 2 bilog sa ilalim. Ay, Mare! Baka iba yung mga drawing, ha? Kasabi niya, Mare, 1.5 lang yan. Atin ang seminar. Nakita ko, Mare, ang bay 1.5, patay tayo dyan. Ha? Paglabas ko ng seminar, may nakabang, 1.5. Kaya please lang ho, wag ho kayo magmamagaling. Dalhin nyo na lang dito. Nag-enjoy ba kayo? Oh, yun ang importante. Alam niyo bakit? Kasi ulitin ko, hindi nyo maalala ng pinag-usapan dito. Ang maalala nyo pag-uwi, 1.5. Number 5, baliw. Ano yung baliw? Hindi mo sira ulo. Pag sinabing baliw, sa lahat ng klase ng bagay, dapat passionate ka. Ano yung passionate? Kumbaga, ganito ho. Kanina ho, tama ho sinabi ni Nico kanina. May iba tumatawa. Thank you ho. May mga pumapalapak. Maraming salamat ho. Pero may mangilan-ngilan. Tumatawa na halos lahat. Yung na iba ganito. Hindi ko alam kung sino na iiba, yung tumatawa o siya. Pero tigpo lang ho, kung papalakpak ho kayo, bigyan niyo ng buhay. Kasi iba kung pumalakpak, ganito. Pag papalakpak ho kayo, ganito, taas ang kamay. Ako muna. At pag pumalakpak, may kasabay na, ganon ha? Sabay-sabay ha? Ang hindi papalakpak, may putok ha? 1, 2, palakpak! Ganyan! Pag
Pag ganyan kayo pumalakpak, mula umpisan lang huli, ano yung tsura ng best timer? Woo! Tanga ba sito? Saan ka galing? Woo! Dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Last na ho, last. Ito na lang. Be positive. Naniniwala ho ako sa buhay, wala hong aksidente. Lahat ang nangyayari sa inyo, may purpose yan. Kung bakit ka nandito, hindi ko alam. Pwedeng ma-inspire ka, siguro. Pwedeng ikaw yung susunod magiging milyonaryo. Parang ayaw nyo ah. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw na yun. Sabihin mo naman, oo, ako nga yun. Ha? Tanong mo, masarap ba maging milyonaryo? Oo naman. Alam mo, iba talaga pag mayaman. Galing po ako sa hirap. Hindi naman po hampas lupa. Hindi naman ho. Kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Ha? Yan ho ang pinanggalingan ko. Napakahirap ng walang pera. Tama? Ngayon ho, nandito ho ako. Iba ho talaga. Pag sa umaga, ano sinasabi ko sa driver ko? Oh, Nathaniel, pakiayos siya sa sakyan, alis tayo. Ano sinasabi sa akin ng driver? Eh sir, alin ba sa mga sakyan nyo aayusin natin? Diba? Pagkakain ka sa labas, pagkakain ka, anong una mong tinitingnan? Pagkain, presyo. Pagkain. Crispy pata, masarap yan. Magkano? Ay, kolesterol. Tama. Kangkong, magkano yan? Pwede na, masustansya naman. Di ba? Pagkain mo na bago presyo. Be positive. Isipin nyo, ano kaya reason ba't nandito ako? Para lang matawa? Para lang mag-asayang oras? Merong isang eroplano. Sino na ako nakakasakay ng eroplano? Nakakita na ako, para nakakaintindihan naman na tayo. Merong isang eroplano, Boeing 747. At the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Turbulence, normal ho yun. Pero itong particular flight na to, sobrang lakas po ng turbulence. Hindi yung mga tao. Pero you know what? The captains are trained to be positive. They are trained to be captain sila eh. Buhay ng mga tao. They are positive, di ba? They are trained to be positive. Amidst the chaos, yung mga tao nagkakagulo ho. Ano nakas ho talaga? Panic ho. Amidst the chaos, yung captain ho nagsalita, compose. Sabi ho, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Di ba if somebody's in control, you will feel okay. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala. Kaya lang, after 5 minutes, ano lumana na? Yung aeroplano, yung makina, gumagano ho. Yung aeroplano, gumagano ho. Gumagano na ho. Yung mga tao, di na ho napigilan, nagtanggalan ng seatbelt. Nag-iyakan na ho. Nagyakapan na ho. Chaos sa loob. But you know what? Yung captain, still very positive. Nagsalita ulit. Ladies and gentlemen, it's your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. O, di ba? Positive. Positive. Yes, why? He prayed. His prayer positive. Yes, why? Who's the most positive person in the world? Person. Jesus Christ. Why? When he died on the cross. Positive. Totoo, di ba? And this is not blasphemy. Pwede naman siyang pinako na paganto. Pwedeng pa-X. Di ba? Bakit ganito? Because before he died, di ba, ang pangit na situation, he was being stoned to death. He was being mocked. He was crucified. He died. The demons thought they won. But they don't know, the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag kayo may kausap at ayaw sa negosyong to, ano isipin mo? Be positive. Pero huwag niyong gagayahin kakilala ko, nasobrahan. Sabi, ayaw mo? Pero demonyo ba ako? Hindi, positive daw eh. Huwag naman yung gano'n ha, demonyo yung dating nun. Hindi ako demonyo. Ha? Be positive. Mga kaibigan, tapos na ako ang seminar. Sa dami na sinabi ko, alam ko, wala na ako kayo maalala. But my job for tonight is to inspire you. Sa dami ng problema ho, bakit hindi nyo kami subukan? Alam ko, hindi po madali. Walang madali. At least meron kang chance. Out there, parang walang chance. Dito, meron kang chance. You know why? Your job is to learn and to invite. Yun lang ho, magdadala ka ng tao, papalakpak ka lang. Pag sumali, yeah!
Pag di sumali, walang nawala. Bakit? Marami ka pang maiimbita. Nakuha niyo ako? Kaya mga kaibigan, tatapusin ko sa huling kwento. Kala niyo tapos na, ha? Huling kwento na lang ko. Lahat naka-video, ha? Bawal yan, ha? Merong isang Indian chief, 65 years old. Indian, chief ng Indian, 65 years old. Bagong kasal siya sa isang babae, Indian din, 18 years old. Na-imagine nyo? 16, 18, grabe ano? After ng kasal, anong susunod? Honeymoon? Hindi ba uso sa inyo reception? Pagkatapos ng kasal, honeymoon na. Hindi naman na pinakain yung mga bisita ninyo. Bangkasi kayo ah. After ng kasal, reception. Saka parang honeymoon. Tama? Honeymoon. Anyway, India sa katilang sa ganyang bahay, parang tent, ang tawag doon ay wigwam. Pumasok yung babae, 18, ganda. Sumunod ng lalaki, 65, tanda. Sabi ng lalaki, wife, let's fight. Alam mo na ibig sabihin na, di ba? Yung babae, walang choice, asawa na eh. Actually, sa mga Indians, kung yun eh, pride yun eh. Proud sila, bakit? Indian chick, pinili sila eh. Nakuha niya ako, pero sa loob pa rin niya, tundo na nito. Wala siyang choice, kubad siya ngayon. Dahan-dahan. Talagang ganda. Yung lalaki sabi, tanggal lahat, ang ganda. Ang puti, big and small are all in the right places. Ano to, Dad? Sabi ng lalaki, biglang light kumatok, wala pa eh. Sinilip na yung right hand man niya. Sabi ng right hand man niya, Chief, I am very sorry. There's a war. We have to go. We have to fight. Eh, wala siyang choice. Indian chief, wala siyang choice. Sagot niya, okay, wife, I am very sorry. There's a war. I have to go. I have to fight. I'll be back. We will fight. Alis. Gera. After 6 months, take note, 6 months, na buwan ho, bumalik yung Indian chief. Sugatan, panalo, pero excited. Dating sa loob ng bahay, binuksan ka agad. Nakita yung asawa nakatalikod. Wife, I'm back! Let's fight! Yung babae nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi ng lalaki, many men come. We know come. How come, bebe come? Sabi ng babae, husband, I am sorry. Many men come. You know come. That's why many men come. That's why they come. Anong lesson? Tawa kayo ng tawa, wala. Wala man ang lesson. Pag nabasilid ang lesson, mamalay natin. Pasensya na kayo ha. Kaya pa ito nagpupunas eh. Kaya pansin ko, yung mga laway ko sa kanya tumatama. Yung tsura niya, ganito. Alam mo ba, blessing yan. May naalala ko sa Pampanga, ganito rin, sa ita ako, yung babae tawa-tawa. Ang laking lawat, talsik ko, shoot sa bibig! Sabi ko, sorry ma'am, sabi nga, okay lang, but okay lang. At least, para tayo nag-lift to lift. Apir. Biro lang. Anyway, nag-enjoy mo ba kayo? Yes, diba? Sa dami ng sinabi dito, isa lang tanong ko. Kasali mo ba kayo? Tawa kayo ng tawa. Ganda! Sali ka? Hindi! Tanong lang ho, sino ang interesado sa produkto? Taas ang kamay, produkto. Sino ang interesado sa negosyo? Si James Castro ba? Oo nga, no? Gwapo talaga. Artista. Member ho dito. Kung hindi nyo kilala, laos na ho kasi. Bilang. From Bacolod pa ho yan. Pumunta pa yan dito. Bangkasi sa Bacolod, ang lalambing ng mga taga Bacolod. Sasali ako dyan. Anyway, tapos sa seminar. Thank you very much for your time. I hope and pray, subukan ninyo. Alam nyo bakit? Kasi you never know, baka ikaw na ang susunod na multi-millionaire. Thank you very much.